Umalingaw-ngaw ang mapangutyang halakhak na iyon sa tahimik na sala, baog at walang silbing babae. Paano mo nasikmurang makialam sa mga gawain ni Dennis? Sa ibabaw ng sofa, nakasandal ang asawa kong si Dennis. Hindi man lang inaalis ang tingin sa screen ng kanyang cellphone. Wala siyang kahit katiting na intensyong pigilan ang malulupit na salita ng kanyang ina. Sa isang normal na sitwasyon, marahil ay umiyak na ako ng labis o nanginig sa galit at sinagot siya, ngunit iba ako. Tama po kayo, Mama Rosa. Humihingi po ako ng tawad. Nang mahinahon kong iyuko ang aking ulo, napabuntong hininga ang biyenan ko nang may pagkakontento. Nakahinga rin ng maluwag si Dennis. Nagpapasalamat na hindi na lumaki ang problema. Talagang minamaliit nila ako. Itinuturing na isang kaawa-awa at tangang may bahay, na walang alam at walang silbi. Gayunpaman, nang sandaling iyon, hindi man lang napagtanto ni Dennis o ng aking biyenan na pagkalipas ng 8 taon, ang pananahimik ko ngayon ang magiging mitsa na wawasak sa kanilang mga buhay mula sa ugat. Ilang araw pa lang ang nakalilipas nang matuklasan ko ang pagtataksil ng aking asawa. 14 na taon na kaming kasal. Isang hapon, habang kinakapkapan ko ang mga bulsa ng Amerikana ni Dennis para dalhin sa laundry, isang litratong hindi ko pamilyar ang nalaglag mula sa panloob na bulsa. Makikita roon ang mukha ni Dennis na may malapad na ngiti. Sa kanyang tabi ay si Vanessa Reyes, ang sekretarya sa kanyang opisina, at sa kanyang kandungan ay isang batang lalaki at isang batang babae. Malamang ay kuha iyon noong isang weekend sa Enchanted Kingdom sa Laguna. Sino mang makakakita nito ay malalamang litrato ito ng isang masayang pamilya. Tila gumuho ang mundo ko. Naramdaman kong nawalan ng dugo ang aking katawan. Nanginginig ang mga dulo ng aking mga daliri. Kamakailan lang, halos hindi na umuuwi si Dennis sa bahay dahil sa palusot na nag-overtime siya tuwing holiday o may mga business trip. Direktor na ako ngayon. Nasa kasagsagan ang proyektong ito. Pasensya na talaga. Naniwala ako sa kanyang mga salita at patuloy na mag-isang inalagaan ang bahay na ito. Bilang isang dating nurse, pakiramdam ko ay inalagaan ko ang kanyang kalusugan ng higit kaninuman. Ngunit lumabas na ang tunay niyang inaalagaan ay hindi ang aming buhay, kundi ibang babae at 2 anak na bunga ng kanilang relasyon. Nang gabing iyon, plano kong ipakita ang litrato kay Dennis pag uwi niya. Tatanungin ko siya ng may galit, iiyak at hihingi ng paliwanag. Ngunit ang unang lumabas sa bibig ni Dennis ay napakalamig. Simula ngayong buwan, babawasan ko ng kalahati ang budget para sa bahay. Habang hinuhubad niya ang kanyang Amerikana, sinabi niya iyon nang hindi man lang tumitingin sa akin. Nahihirapan ang kumpanya. Binawasan ang sweldo namin. Dapat ka ring maghigpit ng sinturon. Kasinungalingan iyon. Alam kong ang pharmaceutical company sa Ortigas kung saan siya nagtatrabaho ay, sa katunayan, kumikita ng malaki. Hindi iyon isang panukala, kundi abiso ng isang pinal na desisyon. Hindi na niya ako nakikita bilang isang tao. Itinuturing na lang niya akong isang praktikal na kasangkapan na nag-aasikaso sa bahay. Nang maramdaman ko ang ganoong tingin, may namatay sa loob ko. Hindi man lang ako napaluha, wala akong sinabi. Tumango na lang ako ng dahan-dahan. At ngayon, sinubukan kong pasimpleng kumonsulta sa aking biyenan, si Mama Rosa, na bumisita. Kamakailan kasi ay ginagabi na ng sobra si Dennis. Medyo nag-aalala ako, tila hinihintay ang pagkakataon. Ngumiti ng mapangutya ang aking biyenan at binitawan ng mga salita sa simula. Maraming inaasikaso ang mga lalaki. Bilang asawa, tumahimik ka at magtiis. Dahil wala kang anak, normal lang na ganyan. Agad kong naramdaman na alam ng aking biyenan ang lahat. Alam niyang may ibang pamilya si Dennis. Alam niyang may mga bata roon. Ako lang ang nalinlang sa buong panahong ito. Mag-isang naiwan sa labas ng hawla. Ano ang halaga ng aking dedikasyon sa loob ng 14 na taon sa 22 taong relasyong ito? Ang sakit ng pagtataksil ay nahigitan ng kalupitang sumaksak sa aking dibdib. Huminga ako ng malalim at kinandado ko ang isang pinto sa aking puso. Huwag kang magpapakita ng emosyon, walang tutulong sa akin. Kaya isang bagay lang ang dapat kong gawin. Habang patuloy kong ginagampanan ang papel ng isang masunuring asawa, nagsimula akong bumuo ng plano ng may malamig na pag-iisip. Ang isang normal na tao ay marahil tatawag agad ng abogado at mag-aasikaso ng annulment, mangangalap ng ebidensya ng pangangalunya, hihingi ng sustento, at sisirain ang reputasyon ng babaeng iyon.
Ngunit hindi ko iyon ginawa. Hindi ko inimbestigahan ang kanyang buhay. Hindi ko sinisi ang aking asawa ni kinontra ang aking biyenan. Nagsimula lang ako ng isang lihim na aksyon. Ang itagong mabuti ang lahat ng resulta ng taunang medical check-up ni Dennis na dumarating sa Koreo taon-taon. Inarchive ko ang bawat pahina ng detalyadong datos na nagtatala ng mga lihim ng kanyang katawan nang walang pinalalampas. Mayroon akong isang alalahanin na hindi ko masabi kahit kanino. Isang alalahaning mas malalim at mas madilim kaysa sa simpleng paghihiganti. Magiging maayos kaya ang mga batang iyon? Ang dalawang inosenteng bata sa litratong iyon? Ang maliit na tanong kong iyon, at ang mga medical record na lihim kong kinokolekta. Bakit ba ang isang asawang alam na pinagtataksilan siya ay nahuhumaling sa medical record ng kanyang asawa? 8 taon nang lumipas, anong kalagim-lagim na katotohanan ang mabubunyag mula rito? Wala pang kamalay-malay si Dennis. At ang iba pa. Mula ng araw na iyon, ang buhay ko ay naging parang pelikulang walang kulay. Trinato na ako ni Dennis bilang isang kasama lang sa bahay. Hindi lang niya tinapyas ng walang katarungan ang pera sa pamamalengke, kundi naging mas malamig ang pakikitungo niya sa akin araw-araw. Hoy, ang pangit ng pagkaplansa ng polo na ito. Nasa bahay ka na nga lang buong araw. Dapat ginagawa mo ito ng perpekto. Pagdating niya, inis niyang itinatapon ang polo sa sofa. Kahit noong tahimik ko itong pinulot, hindi na niya ako gustong tingnan. Minsan, may matamis at matapang na amoy ng pabango sa kanyang mga damit. Isang kapansin-pansin at kakaibang amoy na hinding-hindi ko pipiliin. Tuwing weekend, umaalis siya ng maaga gamit ang kotse sa palusot na maglalaro ng golf sa isang club sa labas ng Metro Manila. Napapansin ko rin na ang posisyon ng upuan sa passenger seat ay laging nag-iiba sa anggulong ginagamit ko. Gayunpaman, hindi ko siya kailanman tinanong. Hindi ako umiyak para magmakaawa ni nagtaas ng boses sa galit. Patuloy lang akong nagluto para sa kanya, naglinis ng bahay, at pinanatiling perpekto ang lahat. Malamang ay pinagtatawanan ako ni Dennis at ng biyenan ko. Itinuturing akong tangang babae na walang napapansin, ngunit wala akong pakialam sa kanilang panunuya. Tuwing taglagas, dumarating ang abiso para sa medical check-up mula sa HMO ng kumpanya ni Dennis. At ilang linggo pagkatapos, isang makapal na sobre ang dumarating kalakip ang detalyadong resulta ng mga pagsusuri. Wala namang pakialam si Dennis sa kanyang kalusugan. Nandyan na ang mga resulta. Itabi mo na lang dyan. Palagi niyang iniabot sa akin ang sobre nang hindi binubuksan. Kinukuha ko ito, dinadala sa kwarto, para walang makakita sa akin. Pagkatapos, bubuksan ko ang nakakandadong drawer sa ibabang bahagi ng cabinet. Doon, nang may buong katahimikan, isinisilid ko ang mga bagong resulta sa isang makapal na folder. Iyon ang lihim kong ritual na mag-isa kong ginagawa sa nakalipas na 8 taon. Sa folder na iyon, nakatala ang mga detalye ng dugo ni Dennis at iba't ibang numero ng function ng kanyang mga organo. Ako ay dating nurse. Kaya kong basahin ang kahulugan ng mga linyang iyon ng numero nang mas tumpak kaysa kaninuman. Ngunit ang talagang pinagtutuunan ko ng pansin ay hindi ang mga simpleng numero ng kolesterol. Naghahanap ako ng mas malalim at hindi nakikitang mga senyales na parang sinusuri ko araw-araw ang timer ng isang bomba. Isang hapon na nababalot ng malamig na ulan ng Nobyembre, mag-isa akong bumisita sa isang malaking university hospital sa Maynila. Nakaupo sa upuan ng waiting area na amoy disinfectant, mahinahon kong hinintay ang aking turn. Sa wakas, bumukas ang pinto ng klinika at tinawag ang pangalan ko sa speaker. Pagpasok ko, isang mabait na doktor na may ubaning buhok ang nag-angat ng tingin mula sa medical record. Siya si Dr. Santos, ang head ng Internal Medicine Department. Sa loob ng 8 taong ito, si Dr. Santos ang naging kaisa-isa kong napagsasabihan. Nang maupo ako, tiningnan ako ng doktor ng may napakalungkot na mga mata. Dinala niyo na naman po ang mga resulta ng asawa niyo. Mrs. Luz, tumango ako ng walang sinasabi. Kinukuha ang makapal na folder mula sa aking bag. Ipinatong ko ang pinakabagong datos sa ibabaw ng lamesa ni Dr. Santos. Huminga ng malalim ang doktor bago sinimulang suriin ang mga datos. Luz, bilang doktor, lubos akong nag-aalala sa sitwasyon ninyo. Puno ng simpatiya at pagkadismaya ang boses ni Dr. Santos. Alam niya ang lahat. Alam niyang pinagtaksilan ako ni Dennis na mayroon siyang ibang pamilya at tiniis ko ang katotohanan ito sa loob ng 8 taon.
Normal lang na magalit ang isang asawa kapag nalamang nagtataksil ang kanyang mister, mangalap ng ebidensya, mag-file ng annulment, humingi ng sustento, at pabagsakin ng kabit. Noong una, sinubukan pa nga akong ipakilala ni Dr. Santos sa isang magaling na abogado. Ngunit palagi ko itong tinatanggihan. Huwag po kayong mag-alala sa akin, Doktor. Dahan-dahan kong ibinuka ang aking bibig. Mga salitang inulit ko ng hindi mabilang na beses sa klinikang ito. Tila nagmumula sa napakalayong lugar ang boses ko. Ang pinakamahalaga, Doktor, magiging maayos ba ang mga batang iyon? Pagkarinig sa aking mga salita, kumunot ang noo ni Dr. Santos sa pag-aalala. Ang mga batang iyon ay ang dalawang anak na bunga ng relasyon ni Dennis at ng kanyang kabit. Wala silang anumang dugong kaugnayan sa akin. Sila sana ang mga anak ng taong kinamumuhian ko dahil sa pagnanakaw ng aking kaligayahan. Ngunit sa hindi malamang dahilan, mas inaalala ko ang kanilang kinabukasan kaysa sa sarili kong buhay. Hindi ko iyan kayang sagutin, sabi ni Dr. Santos. Nabasag ang boses niya habang mahigpit na hawak ang ballpen. Luz, napakabuti ninyo. Walang kinalaman ng mga batang iyon sa inyo. Bakit kayo, na siyang pinagtaksilan, ang kailangang umabot sa ganito? Totoo ang sinasabi ng doktor. Kakaiba na ang isang pinagtaksilang asawa ay mag-alala para sa mga anak sa labas ng kanyang asawa. Ngunit mayroon akong dahilan na hindi ko pwedeng baliwalain. 8 taon na ang nakalilipas sa parehong ospital na ito. Ako lang ang nakarinig sa isang napakahalagang katotohanan tungkol sa katawan ni Dennis. Si Dennis mismo ay umuwi na sa bahay, sa palusot na abala siya sa trabaho, at hindi na ninais na marinig ang paliwanag. Isang malupit na katotohanan na kailangan kong pasanin ng mag-isa. Hindi ko masabi kay Dennis ang katotohanang iyon. Sinubukan ko ng maraming beses. Ngunit lagi niyang sinasabing, ipagpaliban ko na ang aking mga pag-iinarte at hindi kailanman nakinig. Samantala, ganap na binaliwala ni Dennis ang malalim kong pagdurusa. Sir Dennis, naihanda ko na po ang mga materyales para sa meeting natin ngayong hapon. Maraming salamat, Vanessa. Malaking tulong ka talaga. Nang lumabas na ang ibang empleyado sa opisina ni Dennis at naiwan silang dalawa, lumandi ng ngiti ang sekretaryang si Vanessa Reyes. Dennis, gusto daw bumalik ng mga bata sa Enchanted Kingdom ngayong bakasyon. Oo nga pala. Maganda rin ang takbo ng proyekto natin lately. Dadalhin natin sila, sagot ni Dennis habang nakaakbay kay Vanessa. Nagtawanan ang magkalaguyo sa tuwa. Para sa kanya, si Vanessa na bata at maganda, kasama ang 2 bata, ang tunay niyang pamilya. Ako, na kanyang asawa, ay isa lamang komportableng presensya na nagluluto at naglilinis ng walang reklamo. Kumbinsido si Dennis na perpekto ang buhay niya. Hindi talaga naghihinala ang tunay mong asawa, no? Naaawa tuloy ako ng konti. Hayaan mo siya. Dati pa siyang tanga, walang pakiramdam, at hindi nag-iisip. Nasiyahan sila sa kanilang eleganteng coffee break habang pinagtatawanan ako. Walang alam ang asawa ko. May kabit ako. May magaganda akong anak. Walang bagay sa mundong ito na hindi nangyayari ayon sa gusto ko. Pinaniniwalaan talaga ito ni Dennis, ngunit nakagawa siya ng isang nakamamatay na pagkakamali. Inakala niyang tahimik ako dahil wala akong alam. Minamaliit niya ako. Hindi niya alam ang napakalaking takot at kawalang pag-asa na tinitiis ko sa loob ng 8 taong ito. Lumipas ang mga panahon, dumating ang taglagas ng ika-8 at pinakamatinding taon na ito. Gaya ng dati, dumating ang abiso para sa medical check-up mula sa kumpanya ni Dennis, ngunit sa sobre ngayong taon ay may isang papel na naiba sa mga nauna. Kagalang-galang na G. Dennis, mangyari po lamang na sumailalim kayo ng agaran sa isang detalyadong pagsusuri sa lalong madaling panahon. In charge, Dr. Santos, head ng Internal Medicine Department. Nang makita ko ang pulang selyong iyon, naramdaman kong bumagsak ang temperatura ng katawan ko. Ang bagay na kinatatakutan ko ay sa wakas nagsimula ng gumalaw. Ang pagbilang pababa patungo sa pagkasira ng perpektong mundo ni Dennis ay nagsimula ng tahimik at tiyak. Ano bang klaseng buwisit na papel ito na may pulang selyo pa? Ang OWA naman. Habang naghahapunan, inis na inihagis ni Dennis ang papel sa mesa. Iyon ang patawag para sa isang detalyadong pagsusuri mula sa University Hospital na kararating lang noong hapong iyon. Ang salitang agaran na nakabold ay nakakakilabot na sumasalamin sa ilaw. Pinakamalala na,
Isa lang itong paraan ng ospital para makapaghutot ng pera. Araw-araw akong pumupunta sa gym. Perpekto ang kalusugan ko. Padabog na binitawan ni Dennis ang kanyang mga kubyertos at tiningnan ako ng malamig. Hindi kaya ikaw ang palihim na kumakausap sa doktor na iyon? Gumagawa ka ng kwento na nag-aalala ka dahil ginagabi ang asawa mo. Dahan-dahan akong umiling. Hindi ko ginawa iyon. Pero kung ang ganyang sulat ay direktang nanggaling sa ospital, baka mayroong hindi tama. Mas mabuting magpa-check up ka na. Tumahimik ka. Hinampas ni Dennis ang mesa para putulin ang sasabihin ko. Natapon ang tubig sa baso at tumalsik ang malamig na tubig nito sa aking pulso. Sobrang busy ko next week sa launching ng bagong project. Hindi ako tulad mong isang ginang ng tahanan na walang ginawa kundi magpakasaya sa buong maghapon. Wala akong ni isang segundo na sasayangin sa isang walang kwentang check-up na iyan. Nang sandaling iyon, sa kasamaang palad, narinig ang tunog ng reserbang susi na nagbubukas sa pintuan. Ang biyenan kong si Rosa, na nakatira sa malapit, ay dumating gaya ng dati para iuwi sa kanyang Tupperware ang mga tirang ulam. Ramdam ang tensyon sa sala, agad na dumapo ang mga mata niya sa pulang papel sa mesa. Aba, ipinatawag si Dennis para sa detalyadong check-up. Naku, Luz, sigurado akong dahil ito sa nagluluto ka araw-araw ng pagkaing walang nutrisyon, hindi ba? Sarkastiko akong pinagtawanan ng biyenan ko habang eksaheradong hinihimas ang likod ni Dennis. Makinig kang mabuti, Luz. Si Dennis ang haligi ng pamilya natin, ang panganay at pinakamahalagang anak. Iba ang halaga ng katawan niya kaysa sa iyo, na hindi man lang makapagluwal kahit isang anak. Kung may mangyari kay Dennis, paano mo pananagutan ito? Ang mga salitang binitiwan niya ng basta-basta ay nagpawalang saysay sa buong pagkatao ko. Ang hindi pagkakaroon ng anak, ang pinakamadaling sandata nila para saktan ako. Ngunit walang kamalay-malay ang aking biyenan kung gaano katalim at kalupit ang mga salitang iyon na babalik sa kanila tulad ng isang boomerang. Tama siya, sabi niya. Ngumiti ng mapangutya si Dennis, tinitingnan ako na parang basura. Hindi ko mapapalampas na mag-alala sa akin ang isang babaeng hindi man lang kayang alagaan ang sarili niyang kalusugan. Itapon mo na iyang papel sa basurahan. Pagkasabi noon, tumayo si Dennis at naglaho sa kwarto. Nagpakawala rin ang biyenan ko ng, ang bigat naman ng hangin dito. Eksaheradong nagbuntong hininga. Inilagay niya ang pagkain sa Tupperware niya at umalis, naiwan akong mag-isa sa sala. Tahimik kong pinulot ang pulang papel na nahulog sa mesa. Pinagtawanan ako ni Dennis na tinawag akong babaeng walang kakayahang mag-alaga ng kalusugan, ngunit isa akong dating nurse. Mas marami akong alam sa medisina kaysa kanino man at kaya kong suriin ang mga katotohanan ng mas malamig. Tulad ng sinabi ni Dennis, hindi naman masama ang pangkalahatang kalusugan niya. Normal ang blood pressure niya. Maayos ang function ng kidney at atay niya. Mukha siyang bata at puno ng sigla. Kaya naman ganoon na lang ang kumpiyansa niya sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang tunay na kahulugan ng patawag na ito para sa detalyadong pagsusuri na ipinadala ni Dr. Santos ay hindi para matukoy ang isang pangkaraniwang sakit, kundi isang senyales na papalapit na ang limitasyon ng panahon ng isang katotohanang 8 taon nang nagkukubli sa kailaliman ng katawan ni Dennis. Ang malupit na katotohanang ako lang ang nakarinig noong araw na tumakas si Dennis sa palusot na masyado siyang abala. Kinabukasan sa opisina, nagtatawanan sina Dennis at ang kanyang kabit na si Vanessa sa pantry ng kumpanya. Dennis, narinig kong nag-away kayo ng asawa mo kahapon, ah? Oo, may dumating na patawag mula sa ospital. Napakakulit niya, kaya pinatahimik ko siya. Marahang hinawakan ni Vanessa ang braso ni Dennis. Tinitingnan siya ng may paghanga. Ang owa naman ng asawa mo, ang lusog-lusog mo kaya. Pero kung magkasakit ka man talaga, aalagaan kita habang buhay. Kasi tayo, ang tunay na pamilya. Umaliwalas ang mukha ni Dennis at ngumiti ng malaki nang marinig ang mga salitang iyon. Tama ka. Para sa iyo at sa mga bata, kailangan kong patuloy na kumita ng pera. Ah, oo nga pala. Mukhang may libreng oras ako sa susunod na Biyernes. Pupuntahan ko ang nakakabwisit na doktor na iyon at tatalakan ko para hindi na niya ako padalhan ng mga walang kwentang ganyan. Pagkatapos niyan, magdi-dinner tayo kasama ang mga bata. Siguradong matutuwa ang mga bata. Sinubukan ni Dennis na punan ang kanyang pride sa pamamagitan ng pagmamaliit sa akin. Siya, isang kaawa-awang lalaki na hindi matanggap ang sarili niyang kahinaan,
ay nagdesisyong maglakad gamit ang sarili niyang mga paa patungo sa klinika ni Dr. Santos na naghihintay sa kanya. Kasabay nito, ako naman sa bahay ay tinitingnan ang isang lumang kalendaryo na may maliit na bilog sa isang petsa, 8 taon na ang nakararaan. Mula noong araw na iyon hanggang ngayon, gaano karaming kawalang pag-asa ang aking niyakap at gaano karaming luha ang aking itinago. Itinuring ako ni Dennis na isang tanga at walang alam na asawa. Isang walang laban na babaeng sumuko na sa paghihiganti kahit na alam niyang niloloko siya. Ngunit nagkakamali siya. May malinaw na dahilan kung bakit hindi ko siya sinisi. Hindi ako humingi ng annulment at hindi ko kinontak ang kanyang kabit. Dahil hindi ito isang maliit na bagay na masosolusyonan lang ng isang kakarampot na sustento. Kumuha ako ng isa pang lumang dokumento mula sa nakakandadong drawer. Isa itong makapal na brochure tungkol sa genetic testing mula sa isang specialized institute na ibinigay sa akin ni Dr. Santos. 8 taon na ang nakalipas at nakakabit doon ang isang note na may sulat kamay ni Dr. Santos. Lumabas man o hindi ang mga sintomas, ang epekto sa susunod na henerasyon ay hindi maiiwasan. Hinaplos ko ang mga salitang iyon gamit ang dulo ng aking daliri. Susunod na henerasyon, wala akong anak. Ibig sabihin, ang nakakikilabot na katotohanan ito ay hindi direktang makakaapekto sa akin. Ang maaapektuhan ay ang 2 anak na ginawa ni Dennis. Kasama ang kanyang kabit na ngayon ay inaalagaan niya ng buong pagmamahal. Malapit nang dumating ang araw kung kailan malalaman ni Dennis ang katotohanan gamit ang sarili niyang mga paa. Ang araw kung kailan niya mapagtatanto na ang pinakagusto niyang protektahan ay ang mismong bagay na inilagay niya sa panganib. Kalmado kong ibinalik ang brochure sa drawer at kinandado itong muli. Nag-aapoy na ang labanan. Ang kulang na lang ay buksan ni Dennis ang pintong iyon. Biyernes ng umaga, maingat na inayos ni Dennis ang buhol ng kanyang necktie sa harap ng salamin. Nang araw na iyon, matapos mag-half day sa trabaho, pupunta siya sa ospital para pagalitan ng doktor na iyon. Pagkatapos ay balak niyang makipagkita kina Vanessa at sa mga bata para maghapunan. Mula pa kaninang umaga, ay kakaiba na ang taas ng kanyang enerhiya. Hoy, bakit lukot ang coat na ito? Itinapon ni Dennis sa sahig ang coat na kinuha niya sa cabinet. Pasensya na, papalitan ko agad ng iba. Hayaan mo na, sinira mo na ang umaga ko. Nag-click siya ng dila at tiningnan ako ng malamig. Talagang isa kang babaeng walang alam gawin ng tama. Tinatawag mo ang sarili mong may bahay, pero hindi ka man lang marunong sa mga gawaing bahay. Hindi ka makapag-anak. Wala kang kahit ano. Isa kang walang kwentang nilalang na ang buhay ay nakaasa lang sa akin. Isa-isang lumabas ang malulupit na salita mula sa bibig ni Dennis. Parang mga kutsilyo. Walang awa itong ibinato sa akin. Alam mo ba kung bakit hindi ko pinapawalang bisa ang kasal sa babaeng tulad mo? Dahil mas mapapamahal pa ako kung kukuha ako ng kasambahay. Isa ka lang praktikal na katulong sa buhay ko. Alamin mo ang halaga mo at tumahimik ka. Ang kanyang mga salita ay talagang binura ang buong pagkatao ko. Normal lang na madurog ang puso ko at umiyak ng mapait, ngunit tahimik ko lang na pinulot ang coat na nahulog sa sahig at yumuko. Humihingi po ako ng tawad. Nang makita ang hindi ko paglaban, matagumpay na tumawa si Dennis. Sa wakas, natauhan ka rin. Ngayong tanghali, pupuntahan ko ang siruhanong iyon. Sasabihin ko sa kanya na huwag na akong padadalhan ng mga tangang sulat at pagsisisihan mong nagsumbong ka. Lumabas si Dennis na may mabibigat na hakbang at malakas na isinara ang pinto. Ako na lang ang natira sa tahimik na sala. Habang winiwawalis ko ang alikabok sa sahig, mahina akong napabuntong hininga. Isang walang kwentang nilalang na hindi man lang makapagluwal kahit isang anak. Malamig na umalingaw-ngaw sa aking pandinig ang mga salita ni Dennis. Itinuturing niya ang kanyang sarili bilang isang perpektong tao. Nagtataglay ng superior na genes at may tunay na pamilyang katawan ng kanyang kabit at mga anak. Kaya naman pakiramdam niya ay nakahihigit siya sa pamamagitan ng pagpapababa sa akin nang walang kamalay-malay kung gaano siya katanga at kayabang. Pumatak sa 10:00 ng umaga ang kamay ng orasan. Ilang oras na lang, sa klinika ni Dr. Santos, maririnig ni Dennis ang mga salitang iyon. Ang paniningil ng nakaraan na inabandona niya 8 taon na ang nakalipas dahil sa pagiging masyadong abala ng sandaling iyon, nagpapalitan ng mensahe sina Dennis at Vanessa
mula sa kanyang desk. Ngayong tanghali, pagkatapos sa ospital, didiretso na ako diyan. Sige, sige. Pagsabihan mo iyang owa na doktor na yan. Ako na ang bahala diyan. Sigurado akong kagagawan ito ng nakakabwisit kong asawa. Ibinulsa ni Dennis ang cellphone niya nang may manipis na ngiti. Sa kanyang isip, perpekto nang nakaplano ang script ng kanyang tagumpay sa ospital. Ipapahiya ang doktor, ibubunyag ang panlilinlang ng kanyang asawa, at patutunayan na siya ang tama. Pagkatapos, pupunta siya sa lugar kung saan naghihintay sina Vanessa at ang kanyang mga anak at magpapanggap na bayani. 2:00 ng hapon, mayabang na pumasok si Dennis sa main door ng University Hospital. Hindi siya umupo sa upuan ng waiting area, kundi sumandal sa pader na nakahalukip-kip. Tiningnan niya nang may panghahamak ang mga pasyente sa paligid niya. Perpekto ang kalusugan ko. Ang isang lugar na puno ng mga may sakit na tulad nito ay walang kinalaman sa akin. Iyon talaga ang paniniwala niya. Sa wakas, tinawag sa speaker ang pangalan ni Dennis. Inayos niya ang kanyang necktie at sa isang palaban na tindig, padabog na binuksan ang pinto ng klinika. "Excuse me, Dr. Santos." Walang pasubaling na upo si Dennis sa upuan. Sa kabilang dulo ng lamesa, kalmadong tiningnan ni Dr. Santos ang kanyang medical record. "G. Dennis, mabuti at nakapunta kayo." Ang boses ni Dr. Santos, salungat sa inaasahan ni Dennis, ay napakahinahon at payapa, lalo itong nakapagpainis kay Dennis. "Mabuti kamo, isa akong abalang tao. Sinasadya kong maglaan ng oras para pumunta rito." "Ano ang ibig sabihin ng pulang sulat na iyon?" "Nakipagsabuatan kayo sa asawa ko para makahuthot ng pera sa pagpapagamot." Sinubukan ni Dennis na takutin si Dr. Santos sa simula pa lang, ngunit hindi nagalit si Dr. Santos sa mga bastos na salita ni Dennis. Huminga lang siya ng malalim. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang itinulak ang makapal na folder sa mesa patungo kay Dennis. "Dennis, maling-mali kayo. Ano ka mo? Hindi ko kailangan ng pera ninyo para sa gamutan. At ang asawa niyo, kahit kailan, ay hindi nanira sa inyo." Kumunot ang noo ni Dennis at tumawa ng sarkastiko. "Sinungaling, imposibleng hindi niya ako kinamumuhian. Kaya nga ako pumunta para makaharap kayo." Dahan-dahang umiling si Dr. Santos, pinuputo lang sasabihin ni Dennis. Pagkatapos, nang hindi inaalis ang tingin sa lumang medical record na hawak niya, nagtanong siya sa mahinahong boses. "G. Dennis, mayroon po ba kayong itinatago?" Ang nag-iisang pangungusap na iyon ay malamig na umalingaw-ngaw sa tahimik na klinika. Dahan-dahang nawala ang mapangutyang ngiti sa mukha ni Dennis. "Ano? Anong itinatago ko?" Nag-angat ng tingin si Dr. Santos mula sa record at tinitigan si Dennis. Ang kanyang mga mata ay puno ng katahimikan ng isang doktor at ng malalim na simpatiya bilang isang tao. At binigkas niya ang mga salitang hinding-hindi maiisip ni Dennis, 8 taon na ang nakalilipas. "Noong araw na inabandona ninyo sa kalagitnaan ng check-up at umuwi kayo, pinaningkitan ni Dennis ang kanyang mga mata saglit upang subukang alalahanin at pagkatapos ay tuluyang nanigas. 8 taon na ang nakararaan. Noong araw na inabandona ninyo sa kalagitnaan ng check-up at umuwi kayo." Nakakatakot na umalingaw-ngaw ang kalmadong boses ni Dr. Santos sa pandinig ni Dennis. Sa gitna ng nagyayelong atmosfera ng klinika, isang alaala ng nakaraan na tuluyan ng nabaon sa isipan ni Dennis ang dahan-dahang nagsimulang lumitaw. Kasabay nito, sa bahay, naghahanda ako ng malamig na tsaa sa sala. Sa kabilang dulo ng mesa, nakaupo ang biyenan ko. Nakahalukip-kip at nakatitig sa akin. Hindi siya pumunta ng araw na iyon para kunin ang mga tirang pagkain. Ang malinaw na layunin niya ay ipitin ako at palayasin sa bahay na ito. "Hanggang kailan mo balak manatili sa bahay na ito? Alamin mo ang posisyon mo." Kumuha ang biyenan ko ng isang dokumento mula sa kanyang mamahaling bag at padabog itong inihagis sa mesa. Isang papel na may lunti ang gilid, isang petisyon para sa annulment. Sa kahon ng pirma ng asawang lalaki, maayos nang nakasulat ang pangalan ni Dennis. "Sumuko na rin si Dennis sa iyo. Ayaw na niyang mag-aksaya ng pera sa isang babaeng katulad mo, na hindi magkaanak, walang anumang pang-akit at tatanda lang." Ano sa tingin mo? Naniwala ka talaga sa kasinungalingan na nalulugi ang kumpanya? Sa pagiging inosente ng isip mo, hindi ka nararapat maging asawa ni Dennis. Bumaon mismo sa sikmura ko ang mga salita ng biyenan ko. Tiningnan ko ang berdeng papel na iyon nang hindi sumasagot. Tinuring ang pananahimik ko bilang senyales ng pagkagulat at pagsuko.
Patuloy na iniluwa ng biyenan ko ang mas malulupit pang katotohanan. Ang totoo niyan ay nakilala ko na sila, ang tunay na pamilya ni Dennis. Isang malupit na ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang mukha. Vanessa ang pangalan niya, isang batang babae, masunurin at marunong kumuha ng atensyon. Ang pinakamahalaga ay nabigyan na niya si Dennis ng 2 anak, isang lalaki at isang babae. Ang laki ng kamukha nila kay Dennis, matalino, magalang. Naiyak pa nga ako noong yinakap ko sila. Sila ang mga lehitimong tagapagmana ng pamilya. Nagpanggap ang biyenan ko na pinupunasan ng kanyang luha. Kumpara sa kanila, ano ka ba? 20 taon ka na sa tabi ni Dennis, pero wala kang naibigay sa kanya. Para kang linta, hindi ba? Siguradong gusto rin ni Dennis na tumira sa isang bagong bahay, kasama ang tunay niyang pamilya. Ang presensya mo rito ay nagiging hadlang lang sa kaligayahan ni Dennis. Normal lang na sa puntong ito ay sumabog ako sa galit o umiyak ng hagulgol. Niloloko ako ng asawa ko, may mga anak sa labas, at kinukunot pa ito ng biyenan ko habang pinapalayas ako. Tuluyan nang nayurakan ang dignidad ko. Ang posisyon ko bilang asawa ay ninakaw ng walang iniiwang bakas. Naihanda na nila ang lahat. Sinusubukan akong ipitin mentalidad para ako mismo ang kusa ng umalis. Ngunit nakapagtataka na napakapanatag ng puso ko. Dahil ang sandali kung saan naramdaman kong talagang na-corner ako ay hindi ngayon. Ang oras ko ay tumigil na 8 taon na ang nakararaan. Nang araw na iyon, noong taglamig 8 taon na ang nakalipas, nakatanggap ako ng mahalagang paliwanag mula kay Dr. Santos tungkol sa resulta ng mga test ni Dennis. Hindi lang ito isang simpleng babala tungkol sa mga sakit na nakukuha sa pamumuhay. Isa itong seryosong panganib, mahigpit na nakaugnay sa genetic factors na magkakaroon ng malaking epekto sa susunod na henerasyon. At pagkatapos mismo niyan, natagpuan ko ang litrato ni Vanessa at ng kanyang mga anak sa bulsa ng coat ng asawa ko. Lugmok sa kawalang pag-asa at pagkalito, sinubukan kong sabihin kay Dennis ang katotohanan. Bago ko siya sumbatan tungkol sa kanyang pagtataksil, naramdaman kong kailangan kong kausapin siya tungkol sa kanyang katawan at sa panganib na kinakaharap ng mga bata sa litrato. Gaano man ako pinagtaksilan, hindi ko maaaring baliwalain ang isang banta sa buhay. Dennis, pakiusap, bigyan mo ako ng 1 minuto. Mayroon akong napakahalagang sasabihin tungkol sa kalusugan mo. Nang magsimula akong magsalita tungkol doon, nag-click ng dila si Dennis at pinutol ako. Tumahimik ka, pagod ako. Wala akong oras para makinig sa mga mong kwento. Itinulak ako ni Dennis, at kinabukasan ay binawasan niya ng kalahati ang budget ko. Sa tuwing susubukan kong magsalita, umaalis siya ng bahay kahit na araw ng pahinga. Ang biyenan ko, na hiningan ko ng tulong, ay tumawa lang at sinabing, maraming inaasikaso ang mga lalaki. Bilang asawa, magtiis ka. Walang gustong makinig sa akin, walang gustong harapin ang katotohanan. Noon ko napagtanto na para sa kanila, hindi ako tao, isa lang akong praktikal na kasangkapan, kaya isinara ko ang bibig ko. Kung itataboy nila ako, kailangan ko ring ihiwalay ang puso ko sa kanilang malupit na mundo. Tanging ang imahe ng mga batang nakangiti ng inosente sa litrato ang nabaon sa aking puso tulad ng isang malalim na tinik. Naririnig mo ba ako, Luz? Ibinalik ako sa realidad ng matinis na boses ng aking biyenan. Sa unang linggo ng susunod na buwan, kailangan mo nang umalis sa bahay na ito. Huwag ka na ring umasa ng sustento. Kung susubukan mong humadlang sa daan ni Dennis, kukuha ako ng sikat na abogado at iiwan kitang walang-wala. Umuwi ka sa pamilya mo, dala lang ang suot mo. Mapagmataas ang tono ng biyenan ko. Patayo siyang umigtad at hinawakan ng kanyang bag. Habang naglalakad siya papunta sa pinto, dahan-dahan kong iniyuko ang aking ulo sa kanyang likuran. Salamat sa pag-abala na pumunta rito. Ang boses kong walang emosyon ay naging dahilan para tiningnan niya ako ng 1 segundo na parang nakakita siya ng isang nakakatakot na bagay, ngunit agad niyang inisip na isa lang iyon, kaawa-awang kayabangan ng talunang panig. Tumawa siya ng sarkastiko at isinara ang pinto. Malamig na umalingaw-ngaw ang tunog ng pabagsak na pagsara ng pinto at muling natahimik ang bahay. Tiningnan ko ang petisyon ng annulment na naiwan sa mesa. Nakakakilabot tingnan ang pirma ni Dennis. Inakala nilang tuluyan na nila akong naipit. Inakala nilang nasa panig nila ang nakatagong yaman at kaalamang legal. Kinuha ko ang papel at dahan-dahan itong itinago sa isang drawer. Pagkatapos ay tumingin ako sa wall clock. 3:00 ng hapon. Nang sandaling iyon,
Malamang na nasa klinika ni Dr. Santos si Dennis, hinaharap ang isang nakaraan na palagi niyang iniiwasan. Ang kakilakilabot na lihim na ako lang ang nagtago at nagbantay mag-isa sa loob ng 8 taon, eksakto kung kailan inakala niyang naipit na niya ako at naging matagumpay siya. Sa katunayan, ang taong nakatayo sa bukana ng impyerno ay walang iba kundi si Dennis mismo. Kinuha ko ang makapal na folder sa nakakandadong drawer. Naroon ang mga nakatagong medical record ni Dennis na kinolekta ko ng walang mintis kahit 1 taon, at isa pang mahalagang dokumento mula kay Dr. Santos tungkol sa kinabukasan ng mga batang iyon. Dennis, baka iniisip mong nakuha mo na ang lahat sa akin. Mahina kong bulong. Nararamdaman ang texture ng folder habang malamig na nakatingin sa orasan. Ngunit ang bagay na pinakagusto mong protektahan ay matagal nang nasa mga kamay ko. Ang perpektong senaryo na inaakala ni Dennis ng sandaling iyon ay unti-unti nang gumuguho ng tuluyan. Ang check-up 8 taon na ang nakalipas. Ano ang ibig niyong sabihin? Sarkastikong tumawa si Dennis. Sinusubukang itago ang kanyang pagkairita. Malusog ako. Hindi ako pumapalya ni isang araw sa pag-jogging ko tuwing umaga. At normal din ang lahat ng basic values ko sa check-up ng kumpanya. Anumang maliit na anomalya sa nakaraan, sigurado akong gumaling na. Pinapunta niyo ako rito para lang nakawin ang mahalaga kong oras sa pagpapahinga at kwentuhan ako ng makalumang kwento. Humalukip-kip siya at sumandal sa upuan. Tinitingnan si Dr. Santos nang may paghamak. Gayunpaman, hindi nagpadala si Dr. Santos sa provokasyon ni Dennis. Kalmado lang niyang binuksan ang makapal na medical record sa kanyang mga kamay at inilapit ang isang lumang pahina ng resulta ng pagsusuri sa harap ni Dennis. Naroon ang nakasulat na may pulang selyo. Kailangan ng genetic follow-up exam. Hindi ito issue ng isang sakit. Ito ay mahalagang datos tungkol sa iyong genes, sa iyong genetika. Dahan-dahang naglaho ang ngiti sa mukha ni Dennis. 8 taon na ang nakalipas nang matuklasan ang isang partikular na marker sa inyong blood test. Kinumpirma ng isang kumpletong pagsusuri sa isang specialized institute na kayo ay carrier ng isang partikular na genetic disease. Carrier. Ano ang ibig sabihin yan? Namamatay ako sa malalang sakit. Naging alerto si Dennis nang makarinig ng mga medical terms na ngayon lang niya narinig. Hindi, napakababa ng sarili ninyong panganib na magpakita ng mga sintomas at hindi ito makakaabala sa pang-araw-araw ninyong buhay, kaya naman napanatili ninyo ang inyong kalusugan hanggang ngayon. Nang marinig iyon, nakahinga ng maluwag si Dennis. Muli siyang bumalik sa kanyang mayabang na tindig at sumandal sa upuan. Ha, ginulat niyo ako. Kung hindi ako magkakasakit, wala palang problema. Bakit niyo pa ako ipinatawag? Talaga namang ang owa ng doktor na to. Ewan ko kung paka na ito ng asawa ko o hindi. Wala akong oras para sa mga kalokohang ito. Siguradong sigurado si Dennis na siya ang nanalo. Wala akong anumang anomalya. Ang asawa ko ang nag-owa at idinadamay ang mga doktor. Tapos, pag uwi ko, tuturuan ko siya ng leksyon at pipilitin ko siyang pirmahan ang annulment papers na iyon. Isang malupit na plano ang tumawid sa isipan niya, ngunit nanatiling malamig ang tingin ni Dr. Santos. Dennis, wala sa inyo ang problema, kundi sa susunod na henerasyon. Ano kamo? Ang mga genetic characteristics na ito ay mamanahin ng inyong mga anak nang may mataas na posibilidad, at kung lalabas ang mga sintomas sa henerasyon ng inyong mga anak, maaari itong magdulot ng malubhang organ dysfunction. Kung hindi matutukoy ng maaga at hindi maisasagawa ang angkop na paggamot at regular na pagmonitor, ang panganib ay isang irreversible na estado. Nagsimulang tumibok ng mabilis ang puso ni Dennis. Ang kanyang mga anak. Nag-trigger ang salitang iyon ng isang flashback ng imahe ni Vanessa at ng kanyang inosenteng mga anak. Ngunit mabilis na inalis ni Dennis ang imaheng iyon. Ang kanyang instinctive na defense mechanism ay nagtatrabaho ng todong-todo. Teka, kumalma kayo. Wala akong anak. Si Luz, hindi maaaring mabuntis ang asawa ko. Kaya itong tungkol sa genetics ay walang kinalaman sa akin. Sinubukan ni Dennis na kumbinsihin ang kanyang sarili. Naintindihan ko, pero wala kaming anak, kaya walang panganib sa susunod na henerasyon. Asawa ko lang talaga ang nag-aalala, at pinalalaki ang lahat. Tangang babae. Sinubukan ni Dennis na maging matatag. Akala niya kung maitatago niya ang pagkakaroon ng lihim niyang pamilya, makakawala siya sa sitwasyong ito ng tuluyan. Kung gayon, bakit 8 taon na ang nakararaan ay mag-isang pumunta ang inyong asawa para pakinggan ang mga resultang ito? Napigil ni Dennis ang hininga sa kalmadong tanong ni Dr. Santos.
Itinuro ni Dr. Santos ang isang consent document sa loob ng medical record. Naroon ang nanginginig na pirma ni Luz. Eksaktong 8 taon na ang nakalipas ng taglamig ang petsa. Dapat sana'y direktang ipaalam namin sa inyo ang mga resultang ito, ngunit tinalikuran ninyo ang pagsusuri sa kalagitnaan nito at hindi na kayo kailanman nagpakita sa palusot na kayo'y masyadong abala. Natahimik si Dennis. Naalala niya iyon. 8 taon na ang nakararaan habang kinukuhanan siya ng dugo. Tumingin siya sa relo at umalis sa ospital. Hindi pinansin ng nurse sa palusot na mayroon siyang kailangang asikasuhin. Ang mga kailangang asikasuhin na iyon ay ang pakikipagkita kay Vanessa na napakabata pa noon. Higit kanino man, labis na nag-aalala ang asawa ninyo sa inyong katawan at sinubukang kumbinsihin kayo ng napakaraming beses, ngunit ayaw ninyong makinig kahit na ano pa. Kaya ang asawa ninyo ang kinailangang pumasan ng mag-isa sa bigat ng malupit na katotohanang ito. Muling pumasok sa isip ni Dennis ang alaala 8 taon na ang nakalipas. Ang araw na may desperadong mukha si Luz na nagmakaawa sa kanya, kailangan kitang kausapin ng isang mahalagang bagay. At itinulak niya ito habang sinisigawan na tumahimik. Nang sandaling iyon, hindi sinusubukan ni Luz na akusahan siya ng pagtataksil. Sinusubukan niyang maghatid ng isang seryosong babala ng buhay o kamatayan. Alam ng asawa ninyong hindi siya magkakaroon ng anak. Sa kabila nito, seryoso niyang tinanggap ang katotohanang ito at bawat taon ay pumupunta siya sa akin para kumonsulta nang hindi pumapalya kahit minsan. Bumaon ang mga salita ni Dr. Santos sa dibdib ni Dennis tulad ng mga nagyayelong kutsilyo, ngunit hindi pa rin tuluyang sumusuko si Dennis. Wala akong ginawang masama. Napatikhim siya. Kung maayos ang kalusugan ko, ibig sabihin maayos ang mga resulta, hindi ba? Bukod pa rito, malulusog at aktibo na ngayon ang mga anak ko kay Vanessa. O alang ang doktor na ito. Kumakapit siya sa isang maling pangangatwiran. Ang issue ay ang genes ko ay isang panganib, ngunit dahil sa opisyal na record ay wala akong anak, wala akong dapat ipag-alala. Hindi ba't ang asawa ko ang nag-aalala sa lahat? Pilit na tinapos ni Dennis ang usapan at tumayo mula sa upuan. Uuwi na ako. Ayoko nang mag-aksaya pa ng oras sa mga makalumang kwentong tulad nito. Nang hawakan ni Dennis ang doorknob ng pinto ng klinika, muling umalingaw-ngaw ang boses ni Dr. Santos. Dennis, hindi pa tapos ang pag-uusap natin. Naging mas malalim ang boses ng doktor, malamig gaya ng yelo. Nang lumingon si Dennis, kumuha si Dr. Santos ng panibagong folder mula sa drawer ng kanyang mesa. Isa itong makapal na kumpol ng mga consultation notes na hindi pa nakikita ni Dennis kailanman. May karapatan kayong malaman kung ano ang ikinokonsulta ng inyong asawa sa klinikang ito bawat taon. Anong folder iyan? Hindi lang pumunta rito ang inyong asawa para mag-alala sa inyong katawan. Bawat taon, pareho lang palagi ang itinatanong niya sa akin. Iniscan ni Dr. Santos ang folder at huminto sa isang pahina. Pagkatapos ay tiningnan niya si Dennis ng direkta sa mga mata at sinabi, "Ang inyong asawa, sa buong panahong ito, ay palaging nag-aalala sa kinabukasan ng mga batang ipinanganak mula sa inyong relasyon sa ibang babae." Sa mismong sandaling iyon, tila nawala ang lahat ng dugo sa katawan ni Dennis. Marahas na nanginig ang kamay na nakahawak sa doorknob. Walang sino man ang dapat na makaalam. Palagi niyang itinuturing na tanga, walang pakiramdam, at isa lang katulong ang kanyang asawa. Kumbinsido siyang itinago niya ito ng perpekto. Ngunit ang asawa niya, mula pa noong 8 taon na ang nakararaan, ay alam na ang lahat. Ang kanyang pagtataksil, ang pagkakaroon ni Vanessa at ng kanyang 2 anak, at higit sa lahat ng iyon, pinasan mag-isa ng asawa niya ang genetic truth na binalewala at hindi sinabi ni Dennis. "Ano kamo? Mga anak sa ibang babae, may patunay ba?" Sigaw ni Dennis ng buong lakas. Gayunpaman, malungkot na umiling si Dr. Santos. Ang inyong asawa, ni minsan, ay hindi kumonsulta tungkol sa sustento o annulment. Palagi lang siyang may takot na baka lumaki ang mga batang iyon nang hindi nalalaman ang genetic risk na dala nila. Sinungaling, malulusog ang mga anak ko. Wala silang anumang anomalya. Walang anumang sintomas ang sakit na ito noong pagkabata. Ngunit madalas itong biglang lumalabas kapag pumasok na sila sa puberty. Kung walang partikular na blood test na may pahintulot ng mga magulang, hinding-hindi matutukoy ang sakit na ito sa isang normal na pediatric check-up. Iyon ang kinatatakutan ng asawa ninyo. Nawalan ng lakas ang mga binti ni Dennis. Napaupo siya sa upuan,
ng may mahinang daing. Ang mundong itinuturing niyang perpekto ay naguguho na ngayon. Ang timer ng bomba para sa buhay ng kanyang tunay na pamilya, ang pinakagusto niyang protektahan, ay lumabas na matagal na palang aktibo. At ang tanging nakakaalam nito ay ang asawang pinakamahinahamak niya at pinlano niyang palayasin sa bahay. Nanginginig ang mga binti. Naglakad si Dennis sa pasilyo ng ospital. Blankong-blanko ang isip niya. Madalas itong biglang lumalabas kapag pumasok na sa puberty. Patuloy na umalingaw-ngaw sa utak niya ang mga salita ni Dr. Santos. Pagpasok niya sa nakaparadang sasakyan, malakas na hinampas ni Dennis ang manibela. Paano naging posible na alam pala ng babaeng akala niya ay walang alam ang pagtataksil ko sa loob ng 8 taon? Alam pa niya ang banta sa buhay ng mga anak ko. Ang kahihiyan at takot ay magkahalong kumukulo sa kanyang dibdib. Ngunit hindi pa rin maamin ni Dennis ang kanyang kasalanan. Napabuntong hininga siya. Kinalimutan niya ang lahat ng kanyang mga ginawang pagtataksil, panghihiya at panlalamig sa asawa niya. Hindi, wala akong kasalanan. Siya ang sinadyang magtago nito. Nanginginig ang kamay, kinuha niya ang cellphone at nagdial ng numero. Ang tawag ay kumonekta sa kanyang kabit, ang sekretarya sa kanyang opisina. Matapos itong mag-ring ng ilang beses, isang masayang boses ang narinig. Hello, anong meron? Tapos ka na ba sa ospital? Lumunok si Dennis, sinusubukang pakalmahin ang boses niya hanggat maaari. Oo, tapos na ako. Wala naman. By the way, malusog ba ang mga bata? Hindi, wala namang kakaiba. Nagtaka ng konti ang boses sa kabilang linya dahil sa biglaang tanong na iyon. Malusog naman sila, kaya lang parang mabilis silang mapagod lately. Minsan nagrereklamo ang panganay na masakit daw ang dibdib niya. Dahil lang siguro iyon sa paglaki nila, palagay ko. Ang mga salitang iyon ay talagang nagpayelo sa puso ni Dennis. Sakto ang mga sintomas na iyon sa initial signs na binanggit ni Dr. Santos. Dalhin mo agad sila para sa isang detalyadong check-up. Nang hindi namamalayan, napasigaw ng malakas si Dennis. Anong nangyayari sa iyo? Bakit ka biglang sumisigaw? Wala, basta wag mo silang palalabasin ng bahay hanggang sa makauwi ako. Pinatayan ng tawag ni Dennis si Vanessa at naiwang naghahabol ng hininga. Para mailigtas ang kanyang mga anak, kailangan niya ang mga detalye ng check-up, ang buong datos mula 8 taon na ang nakararaan. Kung wala ang mga record na iyon, kahit ang pediatrician ay mahuhuli para makapagbigay ng tamang gamutan. At lahat ng record na iyon ay nasa kamay ng kanyang asawa. Nagngalit ang mga ngipin ni Dennis at diniinan ang silinyador. Sinadya ng babaeng iyon na itago ang mga datos para i-blackmail ako. Nakumbinsi si Dennis na ang lahat ng ito ay masamang intensyon ng asawa niya. Kukunin ko iyon ng sapilitan pag-uwi ko at sa pagkakataong ito, palalayasin ko na siya sa bahay ng tuluyan. Nang oras na iyon, ay kalmado na akong naghihintay sa kanya sa sala. Sa ibabaw ng mesa ay naroon ang berdeng petisyon ng annulment na iniwan ng biyenan ko at sa tabi nito ang makapal na folder na itinago ko sa loob ng 8 taon. Hindi ko na kailangang itago ito sa drawer. Narinig mula sa labas ang malakas na tunog ng pintuan ng kotse na isinasara. May mga nagmamadaling yabag na papalapit. Padabog na bumukas ang pinto sa unahan. Hoy! Nasaan ka? Pumasok si Dennis sa sala na sumisigaw. Namumutla siya, namumula ang mga mata at nakatagilid ang necktie. Ang kayabangang ipinakita niya nang umalis siya kaninang umaga ay tuluyan ng naglaho. Hindi ako gumalaw mula sa sofa. Pinanood ko lang siya ng kalmado. Welcome home. Ang aga mong umuwi. Nang batiin ko siya ng walang emosyon, lumapit si Dennis na parang demonyo ang mukha. Sinubukan niyang agawin sa akin ang folder mula sa mesa. Akin na yan. Sinadya mong itago yan para itrap ako, no? Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Dennis sa tahimik na sala. Ngunit magaan kong iniwas ang kamay niya at hinila ang folder sa kandungan ko. Trap ka kamo. Hindi. 8 taon kong sinubukang sabihin ito sa'yo. Ikaw ang ayaw makinig. Nahinto si Dennis. Nagngangalit ang mga ngipin sa galit. Palipat-lipat ang tingin niya sa folder na hawak ko patungo sa annulment paper sa tabi nito. Ang nakakaawang imahe ng isang lalaking akala niya ay umiikot lang ang mundo sa kanya. Huwag mo akong paglaruan. Kapag may nangyari sa mga anak ko, paano mo yan pananagutan? Sa wakas, kinilala rin niya mula sa sarili niyang bibig ang pagkakaroon ng kanyang mga anak sa labas. Para lang masisi ang kanyang asawa, sinusubukan pa niyang i-justify ang sarili niyang kasalanan.
Dahan-dahan akong tumayo at kalmadong sinabi sa kanya. Ang dapat managot ay hindi ako, kundi ikaw mismo. Napalunok si Dennis. Kasi simula pa lang ng totoong laban. Ang bigat ng katotohanang pinasan ko sa loob ng 8 taon ay handa na ngayon na durugin siya ng tuluyan. Ang dapat managot ay hindi ako, kundi ikaw mismo. Nagpapula sa galit sa mukha ni Dennis ang mahinahon kong salita. Hinding-hindi niya maaamin ang pagkakamali niya. Bilang isang reflex, nagsimula siyang atakihin ako ng matindi. Huwag mo akong paglaruan. Dahil sa iyo, dahil nanahimik ka, nasa panganib ang mga anak ko, hindi ba? Tuluyan niyang kinalimutan ang sarili niyang responsibilidad at itinuro ako habang sumisigaw, nababaliw ka na sa selos. Hindi ba? Dahil hindi ka magkaanak, isinusumpa mo ang tunay kong pamilya, hindi ba? Masamang babae. Ibigay mo na sa akin ang folder na yan. Ipinatong ni Dennis ang kanyang mga kamay sa mesa, nakayuko para takutin ako. Pagkatapos ay itinuro niya ang berdeng petisyon ng annulment na iniwan ng kanyang ina. Nalaman ko na kay mama. Nasa iyo na ang annulment papers, di ba? Bibigyan kita ng kaunting pera pang gastos bilang kompensasyon. Iwan mo na dyan ang mga datos at lumayas ka na sa bahay na to. Wag ka nang makialam sa buhay ko. Hindi pa rin niya naiintindihan. Akala niya kaya niya akong patahimikin gamit ang pera at ayusin ang lahat ayon sa gusto niya nang hindi siya nasasaktan kahit kaunti. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang binuksan ang folder na hawak ko. Selos at pagtatago. Hindi ganoon. Mula sa loob ng folder, naglabas ako ng ilang pahina ng dokumento na maingat na nakatago sa transparent na plastic clear folder. Makakapal itong sobre na medyo nakatiklop na ang mga dulo at puno ng lukot. Tingnan mo to. Inislide ko ang isa papunta kay Dennis. Nakapangalan kay Dennis ang tatanggap at ang sender ay ang Pediatric Genetics Unit ng University Hospital kung saan nagtatrabaho si Dr. Santos. Pinagdududahang tiningnan ni Dennis ang sobre. Ano to? Tingnan mo ang nasa loob. May pagdududa. Padabog na inilabas ni Dennis ang nilalaman ng sobre. Sa loob nito ay isang opisyal na dokumento na may formal na format na nagsasabing Informed Consent para sa Pediatric Genetic Testing. Informed consent para sumailalim sa test ang mga batang iyon bago pa lumabas ang mga sintomas. Ang direktang pirma nyo bilang biological father at direct orientation ay mahigpit na kinakailangan. Sa batas, bilang legal na asawa, dahil wala akong anumang dugong kaugnayan, wala akong kapangyarihan para ipasailalim sila sa test. Namimilog ang mga mata ni Dennis sa pagbabasa ng nakasulat sa dokumento. Bawat taon, mula noong 8 taon na ang nakararaan, palagi kong kinukuha ang dokumentong ito sa ospital at sinusubukang ibigay sa iyo. Naglagay pa ako ng isa sa ibabaw ng mesa. Kinuha ko ito sa basurahan ng opisina mo 5 taon na ang nakalipas. Pagkatapos, naglagay ako ng isa pang punit na sobre na idinikit ko gamit ang tape. 3 taon na ang nakakaraan iyan. Punit mo iyan nang hindi man lang tinitingnan ang laman. Akala mo another offer na naman iyan ng insurance. Ako ang nag-ayos niyan. Unti-unting namumutla ang mukha ni Dennis, ngunit walang tigil. Siguradong malinaw niyang naalala. Ilang beses akong nagmakaawa sa kanya. May mahalagang bagay. Pakiusap, basahin mo. At tuwing ginagawa ko iyon, tinataboy niya ako. Tumahimik ka, mamaya na iyang mga pag-oa mo. Ang buwisit na kumpol ng mga papel na iyon. Sobrang tiwala niya sa kanyang kalusugan at binaliwala ang lahat ng sinasabi ko bilang mga kalokohan ng isang tangang asawa. Walang pakialam kung gaano kaseryoso ang ekspresyon ko habang nagmamakaawa. Palagi niyang inuuna ang oras niya sa kanyang kabit at hindi kailanman nakinig. Tinitigan ko si Dennis sa mga mata. Ang salbabida para sa buhay ng mga batang iyon, ang taong nagtapon yan sa basurahan bawat taon, ay ikaw mismo. Isang paos na tunog ang lumabas mula sa lalamunan ni Dennis. Nadulas ang mga dokumento mula sa kanyang mga kamay, nalaglag at kumalat sa sahig. Ang sandaling iyon ay kung kailan gumuho ang maling pag-iisip niya, kung saan siya ang biktima at ako ang nangaapi. Ang objetibong patunay na ang sarili niyang kayabangan at kawalang pakialam ang naglagay sa buhay ng mga anak na pinakamamahal niya sa bingit ng kamatayan ay naka-expose na ngayon sa harapan niya. Ngunit hindi pa tapos ang paglaban ni Dennis. Nagmamadaling pinulot niya ang mga dokumentong nahulog sa sahig at nanginginig na kumuha ng ballpen mula sa bulsa ng kanyang polo. Okay, naiintindihan ko. Ako ang may kasalanan.
Pipirmahan ko na lang ngayon, di ba? Bukas na bukas dadalhin ko mismo sila sa ospital. Ayos na lahat, di ba? Nakakaawa at nakakatawa pa nga ang ginagawa niya, na desperadong sinusubukang ayusin ang sitwasyon. Akala niya, ang pagpirma sa dokumento ay madaling makakabura sa mga pagkakamali niya sa nakaraan. Malamig akong umiling. Ayos na? Hindi mo pa rin naiintindihan, ano? Ano ka mo? Basahin mong mabuti ang mga kondisyon ng informed consent. May isa pang kondisyong kinakailangan. Natigil ang paggalaw ng ballpen ni Dennis. Ang pag-aproba at presensya ng guardian na kasama sa iisang bahay. Ibig sabihin para maipasailalim ang mga batang iyon sa test, kailangan mong sabihin ang buong katotohanan sa babaeng kasama nila sa bahay, kay Vanessa Reyes. Kalmado ngunit malupit kong binitawan ang katotohanang iyon. Si Dennis, ang perpektong lalaki, maaasahan at napakalusog, ganoon ang tingin niya sa iyo, hindi ba? Pero kailangan mong sabihin ng harapan sa kanya na ikaw ay carrier ng isang malalang genetic disease at na ikaw, na alam ang bagay na ito 8 taon na ang nakararaan, pero itinago mo, ay ang mismong salarin na nagtanim ng isang time bomb sa katawan ng mga anak na mahal niya at kasinungalingan. Umatras ng ilang hakbang si Dennis at lupaypay na bumagsak sa sofa. Ang pagsasabi ng katotohanan sa kanyang kabit ay mangangahulugan ng pagwasak sa ilusyon ng bago at perpektong pamilya na siya mismo ang bumuo. Kapag nalaman ng babae ang kakila-kilabot niyang lihim at ang iresponsable niyang pag-uugali, irerespeto at mamahalin pa rin kaya siya nito, tulad ng dati, itinulak ko ang berdeng petisyon ng annulment sa ibabaw ng mesa palapit kay Dennis. Kaya, ano na ang gagawin mo? Iiwan mo ba sa panganib ang buhay ng mga anak mo para mapanatili ang kasalukuyan mong peking kaligayahan o sasabihin mo ang katotohanan kahit mawala sa iyo ang lahat? Tinakpan ni Dennis ang mukha niya gamit ang 2 kamay at naglabas ng daing na parang isang mabangis na hayop. Hindi ako ang nang-ipit sa kanya. Ang mga mayayabang na kasinungalingan na inipon niya sa loob ng 22 taon at lalo na sa nakalipas na 8 taon ay tuluyan ng bumaon sa sarili niyang leeg. Inalis ko ang tingin ko sa kanya at tumingin sa labas ng bintana na nagsisimula ng dumilim. Umiikot na ang gulong ng tadhana. Wala nang makakapigil sa pagkasirang ito. Kailangan kong sabihin ang lahat kay Vanessa. Ang nanginginig na boses ni Dennis ay basag na bumasag sa katahimikan ng sala nang may pagkasuklam. Pabigla niyang sinabunutan ang sarili niya at tiningnan ako ng may namumulang mga mata. Wala na ni katiting na bakas ng imahe ng isang perpektong executive na nakita ko kaninang umaga. Hindi ito biro. Imposibleng masabi ko sa kanya yan. Sigaw niya habang balisang naglalakad pabalik-balik. Akala ni Vanessa ay ako na ang ideal guy. Perpekto at maaasahan. Kapag nalaman niyang tinago ko ito sa loob ng 8 taon at inilagay sa panganib ang mga bata, hinding-hindi niya ako mapapatawad. Masisira ang career ko, ang bago kong pamilya, lahat. Sa pakikinig sa mga makasarili niyang rants, wala na akong naramdamang galit, kundi isang walang hanggang awa na malamig na kumalat sa dibdib ko. Biglang huminto si Dennis at matigas na ngumiti sa akin. Tama, may magandang paraan. Wala naman akong kasalanan, kaya ganito ang gawin natin. Itinuro niya ako at binigyan ng utos. Hoy, ikaw ang mag-explain kay Vanessa. Tama. Sabihin mo na nabulag ka sa selos at itinago mo ang mga importanteng sulat mula sa ospital na para sa akin. Nawala akong alam at ngayon ko lang nalaman ang totoo mula sa doktor at sobrang na-shock ako. Kaya biktima rin ako. Ganyan mismo ang sabihin mo kay Vanessa. Labis na makasarili at katawa-tawa ang suhestyon niya. Seryoso niyang hinihiling sa akin ang asawang pinagtaksilan niya na akuin ang lahat ng kasalanan at magpakakontrabida para iligtas ang buhay ng mga anak na nakuha niya sa kanyang kabit. Kapag ginawa mo ang sinabi ko, bibigyan kita ng malaking danyos. Babayaran kita galing sa personal account ko ng sapat na pera para makapagpakasaya ka sa buong buhay mo. Pero kung tatanggi ka, pumangit ang mukha ni Dennis at nagsimula akong takutin gamit ang malalim na boses. Kukuha ako ng kilalang sikat na abogado at wawasakin kita sa lipunan. Gagawa ako ng ebidensya na sinadya mong itago ang mga sulat na iyon at kakaladkarin kita sa korte. Mapupunta ka sa kalsada na walang ni isang kusing. Gaslighting at pananakot gamit ang pera at kapangyarihan. Iyan ang desperadong ganti na naisip niya nang talagang maipit na siya.
Nagpakawala ako ng maliit na buntong hininga at umiling. Hindi ka talaga nagbabago ano? Ano ka mo? Akala mo ba talaga kaya mong baluktutin ang katotohanan ayon sa gusto mo gamit ang pera at pananakot pero agad na mabubuko ang ganyan kasimpleng kasinungalingan? Itinuro ko ang mga dokumentong nakakalat sa mesa. Ang mga dokumentong ito ay may malinaw na date of issue mula sa ospital at sa medical record ni Dr. Santos ay detalyadong nakatala na tinalikuran mo ang check-up sa kalagitnaan nito. At higit sa lahat, ang araw na umalis ka sa check-up dahil sa palusot na busy ka sa trabaho. Kapag tinugma iyon sa attendance record mo sa kumpanya, agad na mapapatunayang nagsisinungaling ka. Muling nanigas ang mukha ni Dennis. Nang araw na iyon, saktong si Vanessa ang pinaka nakakaalala na umalis ka sa ospital para makipag-date sa kanya. Natumba si Dennis at mahigpit na napahawak sa dulo ng mesa. Ang tusong plano niya ay tuluyang nawasak bago pa man niya ito maisakatuparan. Kung ganoon, palihim kong dadalhin ang mga bata sa ibang ospital. Sigaw ni Dennis na may namumulang mga mata. Sasabihin ko kay Vanessa na normal check-up lang ito. Babayaran ko kahit magkano para ipasuri sila at palihim na gamutin sa ibang ospital. Kalmado kong ipinaliwanag sa kanya ang medikal na realidad na kinakaharap niya. Hindi pwede. Imposible yan. Anong imposible? Ako ang biological father nila. Ako. Napaka-specific ng marker ng genetic disease na ito. Tanging dahil nagkaroon lang ng ongoing research data collection sa ospital ni Dr. Santos. 8 taon na ang nakararaan noong milagrong natukoy ang sakit na ito mula sa isang normal blood test o kaya naman pediatric check-up sa ibang ospital. Hinding-hindi matutuklasan ang sakit na ito hanggang sa lumabas ang mga sintomas. Bumigat ang paghinga ni Dennis. Para matukoy ang eksaktong panganib sa mga bata at mailigtas ang kanilang buhay, ang written consent ng kanilang ina, si Vanessa, at ang special interview ay mga requirement na hindi pwedeng i-bypass. Sa batas at etika ng medisina, imposibleng isagawa ang test ng palihim na hindi alam ng ina. Isang kakaibang tunog ang lumabas mula sa bibig ni Dennis. Wala na siyang kawala. Hindi niya masisi ang asawa niya. Hindi siya makakapagbayad para maayos ang problema sa ibang ospital. Ang tanging daan na lang ay lumuhod sa harap ni Vanessa at aminin ang lahat ng kanyang katangahan at irresponsableng pag-uugali. Napahawak si Dennis sa ulo niya at walang lakas na bumagsak sa sofa. Bakit? Bakit kailangang mangyari to? Gusto ko lang namang maging masaya. Gusto ko lang bumuo ng tahimik na pamilya kasama sina Vanessa at ang mga bata nang walang nakikialam sa amin. Isang hinaing na binibigyang katwiran ang makasarili niyang kagustuhan. Hindi niya inilaan ni isang segundo para isipin ang tahimik na pamilyang ninakaw niya sa akin. Gayunpaman, pagkatapos mismo niyan, biglang tumigil ang mga paggalaw ni Dennis na nasa bingit na ng kawalang pag-asa. Dahan-dahan niyang inangat ang mukha niyang kanina pa nakatakip ng 2 kamay at tumingin sa kawalan. At, sa hindi kapanipaniwalang paraan, medyo umangat ang dulo ng mga labi niya, bumubuo ng isang nakakakilabot na ngiti. Tama, hindi ko kailangang sabihin kahit ano. Hahaha. Biglang humalakhak ng malakas si Dennis na parang baliw. Kumikislap ang mga mata niya ng abnormal na liwanag ng tuwa. Isa siguro akong henyo. Nahanap ko na ang the best na palusot. Tumayo si Dennis at nagdeklarang matagumpay sa harap ko. Kung iisipin mo, sa batas, hindi ko mga anak ang mga iyon. Kumunot ang noo ko. Hindi pa tayo annulled, kaya ang mga batang iyon ay hindi nakarehistro bilang mga anak ko. Sa batas, sila lang ang mga anak sa labas ni Vanessa Reyes. Sobrang lupit ng mga salitang lumalabas sa bibig niya. Kaya parang hindi ito galing sa isang tao. Hanggat hindi ko sila kinikilala, kahit magkasakit o mamatay sila, wala akong anumang legal na pananagutan. Kailangan ko lang tapusin ang relasyon namin ni Vanessa ngayon din. Bibigyan ko siya ng kaunting pera, puputulin ko ng tuluyan ang ugnayan namin, at makakawala ako rito ng ligtas. Ang magdurusa sa pagkakaroon ng mga anak na may sakit ay siya lang. Hindi ko na iyon problema. Masayang pinunit ni Dennis ang berdeng petisyon para sa annulment na nasa mesa. Luz, kanselado na ang annulment. Makikipaghiwalay na ako sa babaeng iyon. Pwede kang patuloy na tumira dito bilang asawa ko. Ipapabalik ko na rin ang budget mo tulad ng dati, kaya itatapon ko na itong mga datos na to sa basurahan at ayos na ang lahat. Ang desisyong itapon ang kanyang kabit at ang mga anak na pinakamamahal niya na parang basura, eksakto kung kailan siya naiipit.
Talagang naniwala siyang ang tusong legal loophole na ito ay ang perpektong galaw na magliligtas sa kanya. Nang makita ko ang kakilakilabot niyang ngiti, naging kasing lamig ng yelo ang puso ko. Sobra-sobra ang katangahan mo. Malamig ang boses kong bumulong. Ano ka mo? Inisip mo pang makikita mo ang paraan na iyan. Alam ko na yan 8 taon na ang nakararaan. Kumuha ako ng huling brown envelope mula sa drawer. Nakahinga ka ng maluwag dahil makakatakas ka sa legal na responsibilidad mo. Oo, pero ang sitwasyon na imposibleng makatakas ka ay nagawa na. Ang matagumpay ng ngiti sa mukha ni Dennis ay muling naglaho. Ang naisip niyang paraan ay matagal ko nang alam. Naglabas ako ng isa pang brown envelope mula sa drawer. Ito ang alas na hawak ko na buong ingat kong itinago para walang sino mang makahanap sa loob ng 8 taong ito. Sa harap ni Dennis, na nakatayo at namumutla, kalmado kong inilapag ang sobre. Buksan mo at tingnan mo. Napalunok si Dennis at kinuha ang sobre nang nanginginig ang mga kamay. Rinig na rinig sa tahimik na sala ang tunog ng pagpunit sa selyo. Mula sa loob ay lumabas ang isang opisyal na dokumento na may malinaw na tatak ng Philippine Statistics Authority o PSA. Isa itong kopya ng birth certificate. Para maging eksakto, ito ang pinakabagong kopya ng birth certificate niya na kinuha ko noong nakaraang linggo. Basahin mo ang bahagi ng personal information niya. Nanginginig ang tingin ni Dennis habang tinitingnan ng mga mata niya ang linya sa bawat linya ng teksto. At nang makita niya ang isang partikular na linya, nanlaki ang 2 mata niya. Namutla ang mukha niya at tila nawala ang lahat ng ekspresyon niya. Naroon, napakalamig na nakaprint ang isang hindi maikakailang katotohanan. Formal na pagkilala sa anak, pangalan ng anak na lalaki, pangalan ng anak na babae, petsa ng pagkilala. Bakit nasa iyo to? Sigaw ni Dennis. Ang nakatagong mukha na akala niya ay perpekto niyang naitago. Pinilit man ng kanyang kabit o dahil sa kayabangan niyang mag-iwan ng patunay ng superior niyang genes, palihim niyang inasikaso ang pagpoproseso sa PSA para legal na kilalanin ang mga batang iyon bilang kanyang mga anak. 8 taon na ang nakararaan. Nalaman ko ang pagtataksil mo mula sa isang litrato na nakita ko sa bulsa ng coat mo na dadalhin ko sana sa laundry. Kalmado kong sinimulang ikwento ang kawalang pag-asa ko noon. Pero ilang araw pagkatapos, bigla mong binawasan ng kalahati ang budget ko dahil ang palusot mo ay nalulugi ang kumpanya. Napalunok si Dennis at napaatras. Akala ko talaga naghahanda ka ng makipag-anul at magpakasal ulit sa ibang babae. Kaya, kahit papaano para protektahan ang sarili ko, pumunta ako sa PSA at munisipyo para tingnan kung may na-file bang petisyon ng hindi ko alam. Naaalala ko pa rin ng malinaw ang araw na iyon. Isang araw ng taglamig na tagos hanggang buto. Umupo ako sa isang bench sa parke malapit sa munisipyo habang hawak ang birth certificate na kabibigay lang sa akin. At doon ko natagpuan ang mga pangalan ng mga batang hindi ko kilala, malinaw na nakaukit sa inyong civil registry. Habang ikaw at ang pamilya mo ay nag-enjoy sa mainit-init na oras sa loob ng kwarto, ako ay mag-isa sa kalagitnaan ng nakakapasong lamig. Hinaharap ang katotohanan na ang kahulugan ng aking pag-iral ay tuluyan ng naglaho. Palihim at legal mong kinilala ang mga batang iyon bilang iyo. Kaya kailangan mong bawasan ang pera sa pamamalengke para makapagpadala ka ng pera sa pamilya mo roon, di ba? Si Dennis, na hawak ang dokumento sa 2 kamay, ay nagsimulang manginig ng matindi. Oo. At ano naman, kahit kinilala ko pa sila, walang mangyayari. Pwede naman niyang bawiin, puputulin ko na ang relasyon sa kanila. Sa kanya, napilit pa ring tumatakas sa realidad, ibinato ko ang malamig na realidad sa batas. Babawiin? Hindi ito laro ng mga bata. Imposibleng gawin yan. Ang pagkilala sa kanila ng legal ay nangangahulugang mayroon kang matibay na obligasyon na magbigay ng sustento sa mga batang iyon habang buhay. Obligasyong magsustento. Oo, kung susubukan mong tumakas at iwanan ang mga bata na ngayon ay nasa bingit ng krisis sa kalusugan, si Vanessa Reyes, bilang legal na guardian, ay tiyak na pwedeng humingi sa iyo ng sustento para sa mga bata. Dagdag pa rito, kung magpakita ng sintomas ng genetic disease ang mga bata at mga ilangan ng malaking gastusin sa medikal, siguradong lolobo ang halagang hihingin sa iyo. Nabulunan ang lalamunan ni Dennis. Bukod pa roon, sekretarya siya sa mismong kumpanyang pinapasukan mo. Kapag tumakas ka sa responsibilidad mo at tumangging magbigay ng sustento, siguradong hihilingin niya sa husgado ang execution.
Kung mangyari iyon, direkta nang ikakaltas sa sweldo mo ang pera sa pamamagitan ng kumpanya. Siyempre, malalaman ng Human Resources Department at ng Board of Directors ng kumpanya ang buong iskandalo mo. Ikakaltas sa sweldo ko. Malalaman ng kumpanya. Ang mukha ni Dennis ay napuno ng hindi masukat na takot. Isang direktor ng isang pharmaceutical company na nag-aasikaso ng buhay at kalusugan ng mga tao, nangaliwa sa kanyang subordinate, nagkaroon ng mga anak at pagkatapos ay tumakas nang malaman niyang malubha ang sakit ng kanyang mga anak. Kung malalaman ito ng ethics committee ng kumpanya, tiyak na sisante ka. Ang posisyon mo sa lipunan, ang pagiging direktor mo, ang tiwala ng kumpanya, lahat ay maglalaho ng tuluyan. Desperadong umiling-iling si Dennis. Kasinungalingan, hindi iyan gagawin ni Vanessa. Mahal niya ako. Hinding-hindi niya sisirain ang career ko. Nakaramdam ako ng matinding awa nang makita ko siyang kumakapit sa ilusyon ng pagmamahal ng kanyang kabit. Eksakto dahil mahal ka niya. Malamig kong sinabi. Ang isang ina ay pwedeng maging demonyo maprotektahan lang ang buhay ng kanyang mga anak. Napabuntong hininga siya. At higit sa lahat, ikaw ang nagpasa ng genetic disease na ito sa mga anak mo. Itinago mo ang katotohanang iyon sa loob ng 8 taon at nang dumating ang krisis, susubukan mong tumakas ng mag-isa. Imposibleng patawarin ng babae ang isang napakasamang lalaking tulad mo. Natumba si Dennis at malakas na tumama ang likod niya sa pader. Kapag nalaman niya ang lahat, ang pagmamahal niya sa iyo ay magiging ganap na pagkamuhi. Wawasakin niya ang buhay mo. Hahabulin ka niya hanggang sa dulo ng mundo para makuha ang gagastusin sa pagpapagamot at kompensasyon para sa mga anak niya. Tuluyang nawalan ng lakas ang mga tuhod ni Dennis. Napabagsak siya sa sahig. Ang perpektong plano niya, ang masamang ideya na tumakas sa legal na pananagutan sa pakiramdam na malaya siya dahil hindi siya kikilalanin, ay hinarang pala ng tuluyan sa simula pa lang ng sarili niyang irresponsableng pagpirma sa pagkilala ng pagkaama na siya mismo ang gumawa 8 taon na ang nakararaan. Dahil napagtanto niyang nahulog siya sa hukay na siya mismo ang humukay, ang mukha niya ngayon ay nagkikisay sa takot at kawalang pag-asa. Wala na siyang lusot. Tulungan mo ako. Ilang hindi makapaniwalang salita ang lumabas sa bibig ni Dennis. Luz, tulungan mo ako. Ang mga ipon ko, ang bahay na ito, lahat ipapangalan ko sa iyo. Kaya, pakiusap, samahan mo akong humingi ng tawad. Isa kang nurse. May alam ka sa medisina. Ipaliwanag mo kay Vanessa ang tungkol sa sakit at pakalmahin mo siya. Ang lalaking kanina lang ay iniinsulto ako at tinatawag akong walang kwenta at katulong. Nananakot na palalayasin ako na may dalang kaunting barya. Ngayon ay nakaluhod sa sahig. Nagmamakaawa habang umiiyak ng hagulgol. Hindi kita iaanul. Makikipaghiwalay ako kay Vanessa, kaya pakiusap tulungan mo ako. Kumbinsihin mo siya para sa akin. Napakakatawa-tawa at nakakadiri ang eksena. Tiningnan ko siyang gumagapang sa sahig at sinagot ko siya gamit ang napakalamig na boses. Ayoko. Bakit? Napatikhim siya. Mag-asawa tayo. Obligasyon mong tulungan ako. Mag-asawa ka mo? Sarkastiko akong tumawa. Hindi ba't kasasabi mo lang na sina Vanessa at ang mga anak ninyo ang tunay mong pamilya? Isa lang akong walang silbing katulong na hindi man lang nakapagbigay sa iyo ng anak. Hindi makapagsalita si Dennis, nakatitig sa akin na nagmamakaawa ang mga mata. Bukod pa rito, 8 taon ko nang sinusubukang tulungan ka. Ikaw ang paulit-ulit na tumanggi sa tulong na iyon at isinisigaw sa aking tumahimik ako. Tapos na ang obligasyon ko. Tumalikod ako sa kanya at tumingin sa labas ng bintana kung saan nagsisimula ng dumilim ang langit. Pumunta ka sa lugar kung saan naghihintay ang tunay mong pamilya. At ipaliwanag mo mismo sa kanila gamit ang sarili mong bibig kung gaano kabigat ang krus na ipinasan mo sa kanila. Mula sa lalamunan ni Dennis ay umalingaw-ngaw ang pinakamalalim na paungal ng kawalang pag-asa. Wala nang iba pang tulong na maaasahan niya. Ang kastilyo ng kasinungalingan at pagtataksil na itinayo niya ay handa na ngayong ilibing siya ng buhay. Gumagapang sa sahig, patuloy na umungal si Dennis tulad ng isang mabangis na hayop sa loob ng ilang sandali. Ang perpekto niyang mundo ay tuluyan nang nawasak. Ang natitira na lang ay ang mapait na realidad na hindi na maaayos. Tiningnan ko siya gamit ang malamig na mata at ibinaling ko ang tingin ko sa malupit na sala. Nang sandaling iyon, ang cellphone sa bulsa ng coat ni Dennis ay tumunog sa isang masayang tono. Napatalon ang mga balikat niya. Nagmamadaling tiningnan ni Dennis ang screen.
Naroon ang pangalan ng kanyang kabit, si Vanessa Reyes. Isang tawag na normal sanang agad niyang sasagutin na may malaking ngiti. Ngayon ay tumutunog ito tulad ng kampana na nagbabadya ng kanyang parusang kamatayan. Napaungol si Dennis at inihagis ang cellphone sa sahig. Tinakpan niya ang mga tainga niya ng mga kamay, na tila sinusubukang takasan ang ringtone na patuloy na tumutunog ng malakas. Anong nangyayari? Malamig ko siyang tiningnan at tinanong. Tawag iyan galing sa tunay mong pamilya. Kapag hindi mo sinagot, mag-aalala sila. Ah, tumahimik ka. Ayoko. Wala akong sasabihin. Habang sumisigaw si Dennis, na parang isang maliit na bata, biglang narinig ang tunog ng pagbukas ng pinto. May pumasok ng walang atubili gamit ang reserbang susi. Iisang tao lang ang may ganoong ugali. Pasensya na, hindi pala tama ang takip ng Tupperware na nadala ko. Ang kalmadong boses ng biyenan ko ay narinig nang muli siyang pumasok sa sala, ngunit napatigil ang mga hakbang niya nang makita ang kakaibang eksena sa kwarto, ang mga dokumentong nakakalat sa sahig, ang namumutlang anak niyang gumagapang, at ako na nakatayo at nakatingin sa kanila. Dennis, anong nangyayari sa iyo? Bakit nakaupo ka sa sahig ng ganyan? Nagmamadaling lumapit ang biyenan ko at sinubukang itayo si Dennis. Pagkatapos ay tiningnan niya ako ng may malalim na pagkamuhi. Luz, anong ginawa mo kay Dennis? Sa wakas ay ipinapakita mo na ang tunay mong kulay at sinusubukan mo siyang i-blackmail. Oo, tatawag ako ng pulis. Histerikal na sumigaw ang biyenan ko habang sinusubukang kunin ang cellphone mula sa kanyang bag, ngunit pinigilan ng nagpapanik na si Dennis ang kamay ng kanyang ina. Hindi, Mama, huwag kang tumawag ng pulis. Bakit ka natatakot? Hayaan mo na, huwag ka nang makialam, sigaw ni Dennis sa takot. Huminga ako ng malalim at kinuha ang folder sa mesa. Mama Rosa, bago pa kayo tumawag ng pulis, may kailangan po kayong makita. Ano yan? Hindi ako titingin sa mga peking ebidensya na ginawa mo. Hindi po ito peke. Ito ang mga opisyal na records mula sa University Hospital kung saan nagtatrabaho si Dr. Santos. Inilabas ko ang mga resulta ng genetic tests ni Dennis at ang kumpol ng informed consents sa harap ng biyenan ko. Kanina niyo pa sinasabi na nakilala niyo na ang mga anak ni Vanessa, hindi ba? Isang lalaki at isang babae. Kamukhang kamukha silang dalawa ni Dennis at napakagagandang mga tagapagmana. Oo, tama. At ano naman ngayon? Ang mga mahahalagang tagapagmanang iyon. Nasa panganib ang buhay nila ngayon. Medyo gumalaw ang kilay ng biyenan ko. Panganib ang buhay. Ano ang ibig mong sabihin? Nang walang anumang emosyon, monotonously kong ipinaliwanag ang mga katotohanan na si Dennis ay carrier ng isang malubhang genetic disease na may mataas na posibilidad na mamana ang sakit na ito sa kanyang mga anak at may panganib na bigla itong lumabas sa panahon ng pagdadalaga, pagbibinata, at na tumanggi si Dennis na sumailalim sa isang detalyadong check-up upang malaman ang katotohanan ito sa loob ng 8 taon. Dahan-dahang namutla ang mukha ng biyenan ko. Kasinungalingan. Imposible yan. Sa pamilya namin, walang namamanang sakit na ganyan. Napakalusog ni Dennis. Siguradong nag-imbento ka ng kwento para isumpa ang mga apo ko, di ba? Sinubukan itong itanggi ng biyenan ko ng buong lakas. Ngunit nahuli ng mga letra sa mga dokumento ang kanyang atensyon. Malinaw na nakasulat doon, kailangan ng genetic follow-up exam. Bukod pa rito, sa pinagtagpi-tagping consent form mula sa basurahan, malinaw na makikita ang mga marka ng punit na mismong ginawa ng mga kamay ni Dennis. Dennis, tiningnan ng biyenan ko ang anak niya na nakakubli sa paanan niya habang nanginginig ang boses. Totoo bang maaaring magkasakit ng malubha ang mga batang iyon? Hindi makatingin ng direkta si Dennis sa kanyang ina. Palipat-lipat ang paningin niya. Malusog ako, wala akong sintomas, at walang patunay na may sakit sila. Wala akong ginawang masama. Kahit na nahaharap sa banta ng kamatayan ang mismong mga apo niya, patuloy na sumisigaw ang anak niya para ipagtanggol ang sarili. Nang makita niya ito, isang hindi maipaliwanag na kawalang pag-asa ang sumalamin sa mukha ng biyenan ko. Ikaw, para lang iligtas ang sarili mo. Kaya mong hayaang mamatay ang mga batang iyon? Hindi. Ayaw ko lang na malaman sa kumpanya at ni Vanessa. Ang tanga mo! Isang malakas na sampal ang umalingaw-ngaw sa sala. Dumapo ang kamay ng biyenan ko ng buong lakas sa pisngi ni Dennis. Nawalan ng balanse si Dennis at napasubsob sa sahig. Mama, anong ginagawa mo? Hangal kang anak, ang buhay ng mga anak mo
At ang pride mo, ano ang mas mahalaga? Sinabunutan ng biyenan ko si Dennis at sinigawan ng may galit na mukha. Maaaring kinamumuhian niya ako, ngunit mahal niya ang lahi ng pamilya nila higit sa normal, at ang buhay ng mga mahahalagang tagapagmanang iyon. Ang mga batang ito na binaliwala ng sariling biological father, sa loob ng 8 taon at muntik ng itapon na parang basura. Nang makatanggap ng parusa mula sa inang palaging sumusuporta sa kanya, naiwan si Dennis na walang masabi. Tawagan mo si Vanessa ngayon din. Hinawakan ng biyenan ko si Dennis sa kwelyo ng polo at sapilitang hinila. Sabihin mo sa kanya ang buong katotohanan. At bukas ng umaga, dalhin mo ang mga batang iyon sa ospital. Hindi, kung gagawin ko iyon, baka matanggal ako sa trabaho. Pakialam ko sa imahe mo sa trabaho. Buhay ng mga apo ko ang nakasalalay dito. Isang matinding away sa pagitan ng mag-ina. 2 taong kanina lang ay pinagtatawanan akong baog at nagpaplanong palayasin ako. Ngayon ay sinisira nila ang isa't isa sa putik na mismong sila ang gumawa. Malamig ko lang pinanood ang eksena. Pagkatapos, muling tumunog ang cellphone sa sahig. Isa na namang tawag mula kay Vanessa. Sa pagkakataong ito, itinulak ng biyenan ko si Dennis at siya ang sumagot sa cellphone. Hello Vanessa, ako ito, ang mama ni Dennis. Sumagot ang biyenan ko nang nagpapanik. Sigaw ni Dennis na hindi habang sinusubukang sunggaban ng nanay niya. Pero huli na ang lahat. Ano? Bigla na lang nahimatay ang panganay. Hawak ang dibdib. Ang mga salitang lumabas sa bibig ng biyenan ko ay nagpayelo sa hangin ng kwarto ng instant. Huminto sa ere ang mga paggalaw ni Dennis. Tumawag ka na ng ambulansya, di ba? Sa aling ospital? Pupunta na kami dyan agad. Nagsimulang manginig nang matindi ang biyenan ko hawak ang cellphone. Ang kinatatakutan nila ay nagkatotoo sa pinakamasamang panahon na posible. 0 na ang timer ng bomba. Kasing puti ng bangkay ang mukha ni Dennis. Wala nang mga palusot. Hindi na kayang magtago pa. Kung dadalhin ni Vanessa ang anak niya sa ospital para sa isang detalyadong check-up, malalaman agad na ang dahilan ay ang genetic risk ni Dennis at ang malupit na katotohanang nagbulag-bulagan si Dennis dito sa loob ng 8 taon ay mabubunyag din. Aalis na tayo, Dennis. Kapag may nangyari sa batang iyon, hinding-hindi kita mapapatawad. Sa pilitang hinawakan ng biyenan ko sa braso si Dennis at kinaladkad palabas ng pinto. Wala na ni katiting na lakas si Dennis para lumaban, blanko na lang siyang nakatingin. Ang peking perpektong mundo na binuo niya ay tuluyang gumuho sa bigat ng sarili niyang kasalanan. Tila dinaanan ng bagyo ang tahimik na sala. Naiwan akong mag-isa at sinimulang pulutin ang mga lumang consent form na naiwan sa mesa, ang mabigat na krus na mag-isa kong pinasan sa loob ng 8 taon. Ngayon sa wakas ay nailipat na rin ito sa likod ng tunay nitong may-ari, pero hindi pa ito tapos. Talagang babagsak si Dennis sa balon ng pinakamalalim na pagsisisi simula ngayon. Anong klasing impyerno kaya ang ipapakita sa kanya ng kabit niya kapag nalaman nito ang katotohanan? Tiningnan ko ang langit na nagsisimula ng dumilim sa labas ng bintana. Sa malamig na pasilyo ng pediatric ward ng University Hospital na naiilawan ng mga fluorescent lights, narinig ang mga nagmamadaling hakbang. Tumatakbo at humihingal sina Dennis at ang kanyang ina. Sa dulo ng kanilang paningin, sa bench ng waiting area, nakita ang imahe ni Vanessa na umiiyak ng hagulgol. Ang anak ko? Ayos lang ba ang anak ko? Sigaw ni Dennis. Tumayo si Vanessa na naliligo ang mukha sa luha. Bigla siyang nagreklamong sobrang sakit ng dibdib niya, tapos ay nahimatay na siya. Sinusuri na siya ngayon sa loob. Bakit biglang nagkaganoon? Maayos pa naman siya kahapon. Nagpapanik na sigaw ni Mama Rosa. Napahawak si Dennis sa ulo niya, sumandal sa pader at hinayaang bumagsak sa sahig. Paulit-ulit sa isipan niya ang walang pag-asang sentensya na narinig niya ilang oras na ang nakakaraan. Madalas itong biglang lumalabas kapag pumasok sa puberty. Ang mga salitang iyon ay nagkatotoo sa pinakamalalang paraan. Tila napakabagal ng takbo ng oras. Sa wakas, dahan-dahang bumukas ang pinto ng treatment room at lumabas si Dr. Santos. Doktor, kumusta po ang anak ko? Agad na tumayo si Dennis at nagmakaawa. Tiningnan ni Dr. Santos nang mariin ang mukha ni Dennis at kalmadong nagsalita. Sa kabutihang palad, wala namang panganib sa buhay niya. Pansamantalang atake lang iyon at ngayon ay stable na ang kalagayan niya. Nang marinig iyon, parehong napaupo sina Vanessa at ang biyenan ko sa sahig habang umiiyak sa ginhawa. Salamat sa Diyos.
Salamat sa Diyos. Napabuntong hininga rin ng malalim si Dennis at hinimas ang kanyang dibdib. Naniwala talaga siya na hindi mabubunyag ang krimen niya at makakabalik siya sa dati niyang buhay. Wala po bang anomalya, Doktor? Nervyos lang siguro o kung anuman. Sinubukan ni Dennis na ngumiti. Umaasa pa ring makakawala siya. Ngunit dahan-dahang umiling si Dr. Santos. Hindi iyan ang problema. Ang malamig na hatol ni Dr. Santos ay nagpawala sa dugo sa mukha ni Dennis. Hindi ito isang ordinaryong atake. Ito ay isang paunang sintomas ng isang malubhang sakit na dala ng genetic factors. Kung nakapagbigay agad ng nararapat na lunas ang pediatric team ngayon, hindi ito naging nagkataon lang. Binuksan ni Dr. Santos ang medical record na hawak niya at lumingon kay Vanessa. Ito ang katotohanan. Magiging prangka ako. Ang sakit na ito ay sanhi ng mga namamanang salik mula sa ama. Kung hindi gagawa ng hakbang para maiwasan ito mula pa sa simula, sa hinaharap ay may panganib sa buhay niya. Mana sa ama. Natulala si Vanessa at dahan-dahang binaling ang tingin niya kay Dennis. Dennis, ano ang ibig sabihin nito? May sakit ka ba? Hindi, wala akong alam. Malusog ako. Desperadong itinatanggi ito ni Dennis habang nakakaawang umaatras. Hindi niya maamin sa harap ng kanyang kabit na siya ang sanhi ng sakit ng bata. Huwag kayong magsinungaling. Ang matigas na boses ni Dr. Santos ay pumutol sa mga palusot ni Dennis. Nabigyan na kayo ng babala tungkol sa genetic risk na ito 8 taon na ang nakararaan sa ospital na ito. Iniwan ninyo ito sa kalagitnaan. Tumakas kayo mula sa follow-up check-up at dahil sa sarili ninyong pride, patuloy ninyong itinago ang panganib ng kamatayan na nakamasid sa inyong mga anak. Ano? Biglang nag-iba ang mukha ni Vanessa dahil sa gulat at kawalang pag-asa. Alam mo 8 taon na ang nakararaan na maaaring magdusa ng ganito ang anak natin? Itinago mo ito at hiningi mo pa sa akin ng mga anak. At ngayong araw, noong nalaman mong lalabas na ang sakit, pinlano mong iwan kami ng mga bata at tumakas. Hindi totoo iyan. Inakala kong na kwento lang iyon. Wala akong ginawang masama. Huwag mo akong lokohin! Ang mga histerikal na sigaw ni Vanessa ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, ang lalaking perpekto, ideal, at maaasahan. Ang maskara na iyon ay tuluyan ng nahulog, ipinapakita ang imahe ng isang taong iresponsable at walang kwenta. Kahit ang biyenan ko ay nakatingin sa kanyang anak na hindi makapaniwala. Nakapagbigay ng partikular na hakbang ang pediatric team ngayon dahil may isang dahilan, kalmadong nagpatuloy si Dr. Santos. Ilang taon na ang nakalilipas mula nang palaging may nagdadala ng data sa Pediatric Genetics Unit ng aming ospital. Para kung sakaling lumabas ang mga sintomas balang araw, ay agad kaming maka-intervene ng mabilis. Datos. Sinong gumawa niyan? Nanginginig na tanong ni Vanessa. Diretsong tumingin sa mga mata ni Dennis si Dr. Santos at sinabi ang huling katotohanan. Ang asawa ninyo ang pumupunta sa akin para kumonsulta taon-taon. Matinding nanginig ang katawan ni Dennis. Hindi dahil sa asawa niya, kundi sa mga anak niya. Namutla at naging parang abo ang mukha ni Dennis. Ang asawa na palagi niyang minamaliit dahil sa pagiging isang tanga at walang pusong babae, lumabas na siya lang ang palihim na naghahanda ng lahat para sa araw na ito. Ang inyong asawa, alang-alang sa mga bata na hindi man lang sa kanya, ay pumupunta bawat taon nang nakayuko ang ulo. Huwag niyo po akong alalahanin, Doktor. Nag-aalala ako sa mga bata. Ayoko lang silang lumaki na walang alam. Iyan ang sabi niya. Sinabi ni Dr. Santos. Ipinakita ni Santos ang mga lumang consultation notes. Nakatala roon ng detalyado kung paano paulit-ulit na pumunta si Luz sa mga specialist, ang mga bakas kung paano siya nahirapan dahil sa mga hadlang sa batas. Patuloy siyang yumuko at isinakripisyo ang sarili niyang buhay para iligtas ang buhay ng mga inosenteng bata. Kasinungalingan, imposibleng tulungan niya kami. Wala nang masabi si Dennis, nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Sa panig na pinagtaksilan niya, na binawasan niya ng pera sa pamamalengke at sinubukan niyang palayasin sa bahay. Lumalabas na ang panig na iyon ng kaisa-isang tagapagligtas ng buhay ng tunay niyang pamilya na pinakagusto niyang protektahan. Dahil sa kanyang kayabangan, muntik na siyang mawalan ng pinakamahalaga sa kanya. At ang nagprotekta rito ay ang asawa na hindi niya inihinto ang pagtataksil. Ang mga salita ni Dr. Santos ay malupit na bumaon sa dibdib ni Dennis. Hindi kayang iproseso ng isipan ni Dennis ang impormasyon. Ang asawa ko,
Ang walang silbi at tanga kong asawa, ang itataboy ko sana sa kalsada, iniligtas ang anak ko sa labas, sa pamamagitan ng pagpunta sa ospital, sa loob ng 8 taon, kasinungalingan. Isang paos na boses ang lumabas mula sa nanginginig na labi ni Dennis. Kasinungalingan. Siguradong kinamumuhian niya ako. Sinadya niyang manahimik hanggang ngayon para pasabugin ang bombang ito ngayon at wasakin ako sa lipunan. Ang lahat ng ito ay paghihiganti niya. Si Dennis, binabalewala ang sarili niyang bulok na puso, ay pilit pa ring sinusubukang palabasin na kontrabida ang kanyang asawa. Ngunit kalmado, ngunit tiyak na umiling si Dr. Santos. Ang asawa niyo, kahit kailan, ay hindi kumonsulta para maghiganti. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa paligid. Hindi siya kailanman nagsalita tungkol sa pagkamuhi sa asawa niya. Tinanggihan niya lahat ng inalok kong pera para sa danyos at mga abogado. Dahan-dahang isinara ni Dr. Santos ang lumang folder ng konsultasyon. Ang asawa ninyo, sa buong panahong ito, ay nag-alala lang sa kinabukasan ng mga bata. Umaasa lang siya na ang mga inosenteng batang iyon ay hindi lumaki ng walang alam at bigla na lang mahaharap sa isang krisis ng buhay o kamatayan. Iyon lang ang kaisa-isang inaasahan niya. Pagkabigkas ng mga salitang iyon, tila nawala na ang lahat ng lakas sa tuhod ni Dennis. Bumagsak siya ng nakadapa sa sahig. Sa unang pagkakataon, naunawaan niyang ang taong pinagtatawanan niya, minaliit, at pinagtaksilan sa loob ng 8 taon, ay hindi taong galit sa kanya o isinusumpa siya. Ang asawa na tinalikuran niya ay patuloy palang nagsisikap ng husto para protektahan ang buhay ng mga anak niya sa kanyang kabit. Higit pa kaysa sa kanya mismo na biological father, matagal na bago pa man niya ito ginawa, at higit na mas malalim. Minahal niya ang kinabukasan ng mga batang iyon. Isa kang pinakamababang uri ng basura ng tao. Isang napakalamig na boses mula sa itaas niya ang nagpaigtad kay Dennis. Pag-angat niya ng tingin, nakita niya ang mukha ng isang hindi pamilyar na babae. Si Vanessa, na palagi siyang nginingitian ng matamis, ngayon ay nakatingin sa kanya ng may buong pagkamuhi at pandidiri, na parang nakakita ng basura. Vanessa, hindi ito ganyan. Anong hindi ito ganyan? Alam mo mula pa noong 8 taon na ang nakararaan na maaaring magkasakit ang mga anak natin, tinago mo ito at pinalaki mo sila. At ngayong araw, nang malaman mong maaaring lumabas na ang sakit, plano mo kaming iwan ng mga bata at tumakas. Mas naging matinis ang boses ni Vanessa habang kinukwelyuhan niya si Dennis. Narinig ko lahat kanina sa tawag sa telepono ng mama mo. Narinig kong gusto mong tumakas sa legal na responsibilidad mo sa pamamagitan ng pagputol ng relasyon sa amin. Nang marinig ang mga salita ni Vanessa, natameme si Dennis. Konektado pa rin ang telepono na hawak ng biyenan niya at narinig ni Vanessa ang lahat ng duwag niyang plano ng pagtakas. Naligal mo na palang kinilala ang mga bata. Akala mo ba makakatakas ka? Malamig na itinulak ni Vanessa si Dennis. Hinding-hindi kita mapapatawad. Babayaran mo ang gastusin sa pagpapagamot ng mga bata. Ang sustento hanggang sa tumuntong sila sa legal na edad at ang danyo sa akin hanggang sa huling sentimo. Teka, kapag ginawa mo yan, ang buhay ko. Kapag hindi mo gusto magbayad, bukas na bukas ay ibubunyag ko ang lahat sa Human Resources Department at sa Ethics Committee ng kumpanya mo. Titingnan natin kung paano husgahan ng kumpanya ang isang direktor na nagtatago ng genetic risk niya, inanakan ng subordinate niya, tapos susubukang tumakas kapag nagkasakit ang mga anak niya. Namutla sa kawalang pag-asa ang mukha ni Dennis. Lumabas mula sa bibig ng kanyang kabit ang senaryo ng tuluyang pagbagsak niya sa lipunan. Ang babaeng mahal niya ay naging pinakanakakatakot na kaaway na hahabol sa kanya hanggang sa dulo ng mundo. Vanessa, hindi mo kailangang mag-alala sa pera. Isang malamig na boses ang narinig mula sa likuran. Si Mama Rosa iyon. Hindi man lang siya tumingin kay Dennis. Diretsyong niyakap niya ng may pagmamahal si Vanessa. Babayaran ko ang pagpapagamot ng mga apo ko sa pamamagitan ng pagbebenta ng lahat ng yaman ng pamilya. Kaya mag-focus ka na lang sa pagpapagamot nila. Mama, ano ang sinasabi mo? Ang yaman ng pamilya ay mamanahin ko. Sinubukan siyang abutin ni Dennis, ngunit marahas na inalis ng ina ang kamay niya. Huwag na huwag mo akong hahawakan, mamamatay tao. Ang sigaw ng biyenan ko ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Ang isang lalaking kayang pabayaan mamatay ang sariling apo, para lang sa pride niya ay hindi ko anak. Simula ngayong araw, putol na ang ugnayan natin bilang mag-ina.
Wala kang matatanggap ni isang sentimo mula sa pamana. Pati ba naman ikaw ay inabandona ako, mama? Ikaw ang nang abandona. Mayroon kang napakabuting asawa, pero sinuklian mo ng laso ng kabaitan niya at winasak mo ang lahat. Si Dennis, na walang masabi, ay naiwang nakahandusay sa malamig na sahig. Si Vanessa, kasama ang biyenan ko, ay bumalik na at naglaho patungo sa treatment room. Tahimik ding tumalikod si Dr. Santos at bumalik sa kanyang klinika. Sa malawak na pasilyo ng ospital, mag-isang naiwan si Dennis. Ang pera niya, posisyon niya, pamilya niya, ang lahat ng inakala niyang perpekto, ay tuluyang nawala sa loob ng isang araw. Ang presyong kailangan niyang bayaran sa pagtapon sa asawang sumuporta sa kanya, nang walang reklamo sa loob ng 22 taon, na parang basura. Ngayon ay tunay na niyang napagtanto kung gaano siya katanga, at kung gaano kahalaga ang mga bagay na permanente na niyang naiwala. Matapos makatakas sa ospital, palakad-lakad ng walang direksyon si Dennis sa mga madidilim na kalye. Tumatagos ang malamig na ambon ng taglaga sa mamahalin niyang coat, hanggang sa balat niya, ngunit wala na siyang oras para maramdaman ang lamig. Patuloy na umiikot sa isipan niya ang pagkalkula sa kanyang madilim na hinaharap. Hihingi ng malaking danyo si Vanessa, kasama na ang medical bills ng mga bata. Idagdag pa ang malaking sustento hanggang sa sumapit sila sa legal age. Pinutol na ng ina niya ang koneksyon nila at nawala ang karapatan niya sa pamana. Pagsapit ng Lunes ng umaga, lahat ng ginawa niya ay makakarating sa kumpanya. Isang direktor ng pharmaceutical company na inanakan ng subordinate niya, nagtago ng mapanganib na genetic disease, tapos sinubukang tumakas ng mabuking. Imposibleng mapatawad ang ganitong klaseng tao. Kapag sinisante siya, ni isang sentimo ng separation pay ay hindi niya makukuha. Tuluyan nang nawasak ang perpektong buhay niya. Sa loob lang ng isang araw, habang naglalakad sa mga madidilim na kalye, ginugugol niya ang oras sa paghahanap ng mga palusot. Wala akong kasalanan. Gusto ko lang magkaroon ng masayang pamilya. Sila ang sinadyang ipitin ako. Ako ang biktima. Habang inuulit-ulit niya ang mga nakakadiring palusot para kumbinsihin ang sarili, may bigla siyang napagtanto. May isa pa siyang huling pag-asa. Tama, nandyan pa si Luz. Isang nakakakilabot na ngiti ang gumuhit sa nanginginig niyang mga labi. Siya ang legal kong asawa, ang babaeng sumuporta sa akin sa loob ng 22 taon. Palagi siyang naging mabuti at sinusunod niya lahat ng sasabihin ko. Kung luluhod ako at iiyak ng kaunti, siguradong tatanggapin niya ulit ako. Siya ay dating nurse. Pwede ko siyang piliting mag-part-time o kahit na ano para mabayaran ng mga utang ko. Kapag sinabi ko sa kanyang, mag-umpisa tayo ulit bilang mag-asawa, paniguradong matutuwa siya. Isang kaisipang napakamakasarili at mayabang. Ngunit para kay Dennis, na nawalan na ng lahat, ang pantasyang iyon ang nag-iisa niyang paraan para mabuhay. Kinaladkad niya ang mga mabibigat niyang paa at nagmadaling umuwi. Nang makarating siya sa harap ng pinto, nakaramdam si Dennis ng matinding pagtataka. Normal na may mainit na orange na ilaw mula sa bintana ng sala, at pagdating niya, nakahanda na ang mainit na pagkain sa lamesa. Pero buong bahay ay madilim. Parang patay na ang bahay. Pati ang compressor ng aircon ay hindi umaandar. Walang kahit anong senyales ng buhay. Nanginginig ang kamay. Binuksan ni Dennis ang pinto at pumasok sa bahay. Luz, nandito na ako. Buksan mo agad yung ilaw. Ang pilit niyang sigaw ay umaalingaw-ngaw sa malamig na pasilyo kahit hindi nagtatanggal ng sapatos. Nagmamadali siyang pumasok sa sala. Kasing lamig ng yelo ang hangin doon. Sa gitna ng kwartong naiilawan lang ng buwan, isang imahe ang nakatayong tahimik. Ako iyon. Nakasuot ako ng makapal na abong coat at sa may paanan ko ay may isang malaking maleta. Nakaligpit na ang mesa at lahat ng personal kong gamit ay wala na. Luz, buti na lang nandito ka pa. Tumakbo sa akin si Dennis na halos umiiyak na at bumagsak sa may paanan ko. Niyakap niya ang mga tuhod ko habang humihikbi na parang maliit na bata. Ako yung may kasalanan. Ang tanga ko, ang nanay ko, si Vanessa. Lahat sila tinraidor at iniwan ako. Ikaw na lang ang meron ako ngayon. Gusto ko sanang magsimula ulit kasama ka. Aalagaan kita buong buhay ko. Huwag mo akong iwan. Basang-basa ang mukha niya ng luha at sipon. Ang malamig at mapanghamak niyang ugali nang umalis siya kaninang umaga ay naglaho na at walang naiwang bakas. Tiningnan ko siya mula sa itaas, na walang kahit anong emosyon, at kalmado kong binuksan ang bibig ko.
Hindi ka tinraidor ng nanay mo ni Vanessa. Ito ay resulta lang ng sarili mong mga ginawa na bumalik din sa iyo. Napatalon si Dennis at tumingin sa akin ng nagmamakaawang mga mata. Pakiusap, licensed nurse ka naman, di ba? Tulungan mo akong magtrabaho at bayaran ng mga utang ko. Siguradong kaya mo yon. Hindi ba't asawa kita? Nagpakawala ako ng maliit na buntong hininga at inislide ko ang isang papel sa mesa. Isa itong opisyal na dokumento galing sa korte. Isang resibo ng pag-file. Ano to? Kanina pumunta ako sa korte para i-file to. Ibinigay ko na yung papel na may lunti ang gilid na iniwan ng biyenan ko. Kalmado ngunit matatag kong sinabi. Ang petisyon na iyon para sa annulment. Nanigas sa takot ang mukha ni Dennis. Yung berdeng dokumento. Huwag mong sabihing yung annulment. Eksakto. Nakapirma na doon ng maayos ang pangalan mo. Kaya walang naging problema sa window ng korte at tinanggap nila agad. Wala na tayong relasyon sa isa't isa. Namimilog ang mga matang tiningnan ako ni Dennis na hindi makapaniwala. Ang petisyon para sa annulment na pinlano niyang i-file kasama ang nanay niya para palayasin ako. Ang ultimate na sandata na akala niya ay magbibigay sa kanya ng bentahe ay naging patalim na nagkulong ng tuluyan sa mismong takasan niya. Teka, kasinungalingan yan. Mag-asawa tayo. 22 taon na tayo magkasama. Para sa akin, iyon ay 18 na taon ng dedikasyon at 6 taon na impyerno na tahimik kong nasaksihan ang pagtataksil mo. Mahigpit kong hinawakan ang hawakan ng maleta ko. 8 taon mo akong tinapyasan ng budget sa bahay ng walang katarungan at pinagtawanan mo ako at tinawag na walang kwentang babae. Kahit kailan hindi ako nagtanim ng galit sa'yo. Naawa lang ako. Naawa ako sa isang walang kwentang nilalang na para lang masunod ang pansariling kaligayahan ay kayang isugal pati ang buhay ng mga anak niya. Wala na akong ni isang segundo na sasayangin sa isang taong katulad mo. Pilit na tumayo si Dennis at inabot niya ako para pigilan. Huwag kang umalis. Huwag mo akong iwan mag-isa. Paano na ako mabubuhay? Pero malamig kong tinabig ang kamay niya. Ang bahay na ito ay ipapa-appraise agad ng real estate agent bukas. Kanina lang, tumawag sa akin ang mama mo. Ibebenta niya ito agad para pambayad sa malalaking utang at danyos mo. Bukas na bukas kailangan mo nang umalis sa bahay na to. Nawalan ng salita si Dennis, nakabuka ang bibig na parang isda. Ang mainit na tahanan na tinangka niyang nakawin sa akin ay tuluyan nang nawasak ng sarili niyang mga kamay. Simula bukas, babalik na ako sa pagtatrabaho sa ospital na pinagtrabahuan ko noon. Ang head nurse doon ay nag-alok na muli sa akin ng trabaho. Mula ngayon mabubuhay na ako para sa sarili ko, para sa sarili kong buhay. Kalmado akong naglakad papunta sa pintuan. Mula sa likod, umaalingaw-ngaw ang mga desperadong pag-iyak ni Dennis. Nang mahawakan ko ang doorknob, lumingon ako sa huling pagkakataon. Ang mga batang iyon, dahil pinoprotektahan ng ina at lola nila na parehong napakabuting tao, ay siguradong makakasurvive sa sakit nila. Wala ka ng karapatan na pumasok sa mainit na sirkulo ng pamilyang yan at mawawala na rin ang presensya ko ng tuluyan sa buhay mo. Gumagapang si Dennis sa sahig, tinatakpan ang mukha ng mga kamay at umiiyak ng hagulgol na parang nasaktang hayop. Paalam G, Dennis. Binuksan ko ang malamig na metal na pinto at lumabas ako sa totoong mundo. Malamig ang simoy ng hangin sa gabi, pero mas magaan at mas mainit ang pakiramdam ko ngayon kaysa sa nakalipas na 22 taon. Ang malakas na tunog ng pagsasara ng pinto ay hudyat ng tuluyang pagtatapos sa buhay ni Dennis. Sa malamig at madilim na sala, ang lalaking nawalan ng lahat ay patuloy na manginginig mag-isa sa lamig ng gabing walang katapusan. Ang nakakapasong lamig na pinaramdam niya sa akin sa buong panahong ito ay mararamdaman niya hanggang buto sa nalalabing bahagi ng mahaba niyang buhay. 3 taon na ang nakalipas. Sa isang napakalamig na hapon ng taglamig, busy ako sa trabaho bilang nurse sa pediatric ward ng University Hospital. Luz, mamaya, pag mag-iikot na tayo sa mga pasyente, tulungan mo ako ah. Sige po, walang problema. Mag-aayos lang ako tapos susunod na ako. Bilang isa sa mga pinagkakatiwalaang nakatatandang nurse, nararanasan ko na ang masayang mga araw. Simula nung araw na isinara ko ang malamig na pintong metal, at nagsimulang mabuhay para sa sarili ko. Naging head nurse ako at pinalilibutan ng maiinit na katrabaho. Ang nakuha ko ay hindi kompensasyong pinansyal, kundi ang totoong dignidad na kailanganin at pahalagahan ng ibang tao. Head nurse, pwede ka ba naming makausap saglit? Isang malambing na boses ang narinig mula sa likuran ko. Nang lumingon ako,
nakita ko ang dalawang babaeng pamilyar sa akin na nakatayo doon. Ang dating biyenan ko at si Vanessa, ang dating kabit ng asawa ko. Sa gitna nila ay ang dalawang bata na lalaki at babae na malalaki na. Kakatapos lang ng routine check-up nila. Stable na lahat ng values nila. Dahil ito sa'yo, yumuko ng malalim sa akin si Vanessa. Sa tabi niya, hinawakan ng dating biyenan ko ang kamay ko habang umiiyak. Noon pa man, ikaw na ang nagligtas sa buhay ng mga batang ito. Hindi ko hihilinging patawarin mo ang isang matandang tanga na gaya ko. Pero ikaw ang totoong nagligtas sa kanila. Ang dating biyenan ko, na dating pinagtatawanan, at tinatawag akong baog at walang silbi. Ngayon ay umiiyak at nagmamakaawa sa akin na may matinding paggalang at pasasalamat mula sa puso niya. Kalmado akong ngumiti at marahang hinawakan ang kamay niya. Masaya ako na malusog ang mga bata mula ngayon. Mabuhay kayo na nagtutulungan bilang isang pamilya. Wala akong sariling anak, pero ang mga buhay na pinrotektahan ko ay nakangiti ngayon ng malusog sa harapan ko. Hindi na sayang ang 22 taon ng buhay ko. Naramdaman ko ang isang mainit na pakiramdam, parang liwanag ng araw sa tagsibol na kumalat sa puso ko. Nang oras na yon, sa labas ng ospital, sa kalagitnaan ng napakalamig at tumatagos na hangin, isang lalaking nakasuot ng luma at punit-punit na reflectorized vest ang nagwawagayway ng umiilaw na traffic sign sa isang ginagawang kalsada. Ito ang itsura ni Dennis, na dati nagyayabang bilang isang sikat na elite director. Matapos siyang masisante at mabaon sa malalaking danyos at sustento, muntik na siyang mabankrupt at nabubuhay na lang gamit ang mga paiba-ibang trabaho na may maliit na sweldo. Ang mga dulo ng daliri niya, na nakalitaw sa mga butas-butas niyang guwantes, ay bitak-bitak at dumudugo na. Nanginginig siya ng matindi dahil sa lamig at pagod. Bigla, nang mapatingin siya sa malaking salamin ng lobby ng ospital, ang buong katawan ni Dennis ay nanigas na para bang tinamaan ng kidlat. Sa kabila ng salamin ay may isang mundo na mainit at napakaliwanag. Nandun ang mukha ng nanay niya, ng naging kabit niya, at ang malulusog na mga anak niya. At sa gitna, nakangiti habang hinihimas ang mga ulo ng bata, ay ang asawang lubusan niyang minaliit at pinalayas sa bahay. Walang tumatawa sa kanya, walang tumatawag sa kanyang walang silbi. Lahat sila ay nakatingin sa kanya, nang may labis na pasasalamat at paggalang, bumubuo ng isang masaya at mainit na sirkulo. Iniunat ni Dennis ang marumi, at bitak-bitak na kamay niya patungo sa malamig na salamin ng bintana. Pero hinding-hindi na maabot ng kamay na yon ang mainit na mundong iyon. Pinaghihiwalay ng salamin na hindi niya kailanman matatawid, maaari lang siyang manatiling nakahiwalay sa dilim sa labas. Ang tanga-tanga ko. Tinraidor ko ang taong nagmamahal sa akin. Sinaktan ko siya gamit ang malalamig na salita. Pero siya pa pala, nang higit kanino man ang nag-effort ng todo para protektahan ang mga anak ko, hindi dahil sa nawalang pera mula sa danyos, hindi dahil sa natanggal siya sa kumpanya, kundi dahil nakita niya ang walang hanggang kabaitan at dignidad ng kanyang asawa. Sa sandaling iyon, ang dibdib ni Dennis ay tinusok ng isang matinding kirot, na parang kutsilyo, na hindi pa niya naramdaman kailanman. Bumagsak si Dennis sa malamig na aspalto at umiyak ng hagulgol. Ang nawala sa kanya ay hindi pera o posisyon, kundi isang walang pag-iimbot na pagmamahal na dapat sana ay nagbigay ng mainit na liwanag sa buhay niya. Mula sa lobby ng ospital ay mahinang naririnig ang masayang tawanan ng mga bata. Si Dennis, mag-isa sa nagyayelong dilim ng taglamig, ay palaging iiyak sa pagsisisi. Mararamdaman niya ang walang hanggang kalungkutan at malalim na lamig na ibinigay niya dati sa asawa niya. Ang isang tao ay makakaramdam ng totoong pagsisisi, hindi kapag pinagtaksilan siya, kundi kapag na-realize niyang ang taong pinagtaksilan niya ay isang mas mabuting tao kaysa sa kanya.